Nahihirapan na ako. Alas 8 na. Bakit hindi pa siya bumabalik? Narito ka pa rin at naghihintay. Jingyang, nakauwi ka na rin sa wakas. Huwag mo akong hawakan. Ngayon ang araw ng ating engagement, ngunit ang aming pamilyang John family ay hindi man lang naghanda ng party. Kitang-kita naman na ang aming pamilya ay walang anumang pagkilala sa inyong pamilyang high family. Lalong hindi kita gusto? Ngunit nagawa mo pang magpumilit na sumunod dito. Bakit? Plano mo na bang lumapit at akitin ako, ganoon ba? Yumao na ang pangalawa kong anak. Ang Zhang family ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod ng Jiang, kaya ang misyon mo ay humalili sa pwesto ng anak ko upang makipag-ugnayan sa pangalawang batang amo ng Zhang family na si Zhang Jingyang para mabuo ang alyansa sa pagitan ng Zhang family at Hai family. At dapat mong gawin ang lahat ng paraan para magkaroon ng anak kay Zhang Jingyang, unti-unting pumasok sa loob ng Zhang family at gawin ang Zhang family na sandigan ng Hai family. Naintindihan mo ba? Ako po. Basta't susundin mo ang utos ko, ang bayad sa panggagamot ng ate mo ay magiging sagutin na ng Hai family. Inumin mo itong gamot. Sa pamamagitan nito, siguradong mamayang gabi ay malalaman mo na kung paano asikasuhin ang iyong lalaki. Dahil pumayag na akong magpakasal kay Zhang Jingyang sa harap ni Ginang Hai, para kay ate at para sa sarili ko, ay aayusin ko ang buhay ko. Jingyang, ngayon ang ating engagement night? Pwede ba tayong... Binibining Hai? Napakdesperado mo ba talaga sa lalaki? Ha? Hello, Yingyin, bakit ka tumatawag? Sige, pupunta na ako agad. Gabi ngayon ang ating engagement. Saan ka pupunta? Bitiwan mo ako. Sino ka? Sa tingin mo para pigilan ako? Kailangan ko pa bang magpaalam sa iyo kung saan ako pupunta? Tandaan mo ito. Kahit naipilit ka pa ng inyong pamilyang high family, wala rin itong silbi dahil kailanman ay hindi kita pakakasalan. Magandang araw po, President John. Nasaan ang iba? Ngayon po ang pagsasama ni na Zhang family at Hai family. Pumunta po si Sir at Madam kina Hai family. Hindi ba ito ang mapapangasawa ng kapatid ko sa hinaharap? Sigurado ka ba? Na ngayong gabi ng inyong kasunduan, ay mas pipiliin mong sumama sa kapatid ng iyong mapapangasawa? Napakainit. Bakit ang init mo? Sinong naglason sa iyo? Napakainit. Alice? Hindi ko na kaya ang pakiramdam. Gusto mo bang tulungan kita? Kilala mo ba kung sino ako? Ako si. Ginusto mo ito? Naku, bakit ang sakit? Masakit? Ito ang iyong. Janyin? Bakit ikaw iyan? Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo noong simula ng gabi na pagsama sa akin? Bakit mo ako pinakialaman? Akala ko ba ay ito ang paraan mo ng pagtanggap sa akin? Walang hiya ka. Ikaw. Ang payo ko sa'yo, bago ka magmura, magdamit ka muna. Boss Jan, tungkol sa nangyari kahapon, sana ay ituring mo na parang walang nangyari. Ang ganda nga ng bihis mo. Pero nakakaawa naman ang kapatid ko. Hindi kanya mapapakinabangan. Lumabas ka! Ito ay kwarto ko. Ginoong Zan, kagabi ay sobra-sobra na ang nakuha mong pakinabang. Hindi ba parang hindi tama na lalo mo pa akong pahirapan ngayon?
Pasensya na, kaya bilang kabayaran, may pupuntahan tayo. Ano ba? Bitawan mo ako. May ipapakita ako sa iyong maganda. Jingyang, alam kong engaged ka na kahapon. Hindi ko sana dapat sinabing lumabas ka. Pasensya na at nahirapan ka. Ang babaeng iyon na si High Family, ipinilit lang siya sa akin ng pamilya ko. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papakasalan. Gagawa ko ng paraan para palayasin siya sa buhay ko. Tignan mo nang mabuti. Nandyan sa loob ang mabait kong kapatid. Ano bang ginagawa mo? Ang mapapangasawa mo ay nasa loob, nakikipag-ugnayan sa ibang babae. Bilang mapapangasawa niya, aalis ka na lang ba ng ganoon? Hindi mo ba siya sisilipin sa loob? Salamat sa tulong mo ngayong araw, Boss Jan. Hanggang dito na lang ito. Niloloko ka na sa mismong harapan mo, pero wala ka pa rin pakialam? Hay Tong, ano ba talagang tumatakbo sa isip mong babae ka? Dinalhan kita, kabatang kapatid na lalaki, ng ganito kalaking kahihiyan ng pagtataksil, matitiis mo pa bang hindi siya huliin? Ang Jan family ay isang tanyag na pamilya, habang ang isang taong tulad ko na walang malapitan. Ano ba ang magagawa ko? Kung ganoon, kahit na ako, si kabatang kapatid na lalaki, sa harap mo pa, makipaglapit sa ibang babae? Wala ka pa rin pakialam? President Zan, wala akong nararamdaman para kay Zan Jingyang. Kaya yun ba ang dahilan kung bakit nananahimik ka lang? Baba na ng kotse! Gusto mo ba akong gamitin para labanan si Jan Jingyang? Hindi ba pwede? Sige, syempre pwede mo akong gamitin. Pero ngayon, kukuha ako ng kapalit. Hay Tong, ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo magagawang akitin ang kapatid niya? Dahil lang sa galit ng mahuli mo ang iyong mapapangasawa na may iba. Hindi mo dapat ginagawa ang ganitong bagay. Ipakancel mo na ang kasal. Ano? President Zan, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Ako. Akala mo ba talaga? Pagkatapos ng nangyari sa atin ay hindi ka na mananagot? Uy, ano ba ang ginagawa mo? Tumatawag ang mapapangasawa mo, bakit hindi mo sagutin? Nasaan ka na at sino ang kasama mo? Bakit ka kinakabahan? Ano naman kung malaman niya? Darating ang araw na magiging bahagi ka rin ng Zan family. Kaya anong pagkakaiba nun? President Zan, rumespeto ka naman. Sa ngayon, fiancé pa ako ng kapatid mo. Hindi ko pwedeng isuot ang damit na ito pa uwi. President Zan, pwede mo ba akong ihatid sa malapit na mall? Gagawin mo ba talaga akong driver? Ano ang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Hindi ba bibili ka ng damit? Kaya ko namang maglakad mag-isa. President Jan, hindi ako gusto ni Jan Jingyang. At nahihirapan na talaga akong makisama sa Zan family. Pwede bang lumayo ka muna sa akin? Sige, pero kailangang may ibigay kang mahalagang bagay kapalit niyan. Naiintindihan ko na ang gusto mong sabihin, President Jan. Huwag na po kayong mag-abala. President John, hindi kaya nahuhulog na po kayo kay Binibining High Family? Siya po ang mapapangasawa ng kapatid niyo. Hindi pa naman sila kasal, kaya paanong nangyari iyon? Pero, masarap siyang magsalita. At gusto ko iyon. Kapag nagpalit ako ng damit, siguro naman hindi na ito halata. Kailangan ko ring isauli sa kanya ang damit na ito. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Ate Haitong, bakit ka may hawak na damit pang lalaki? Kaya naman pala wala ka sa bahay. Palihim ka palang nakikipagkita sa ibang lalaki. Sa ngayon, ikaw ang fiancé ko. Sa ginagawa mong iyan, parang wala kang respeto sa akin. Ikaw naman ang unang nang iwan kahapon. Ikaw, Ang bilis mo talagang sumagot. Balita ko ay mahigpit ang pamilya, Hay. Kung malalaman ito ni Ginang Hay, siguradong magagalit siya, di ba? Bahala kayo kung anong isipin nyo. So, inaamin mo na? Sa bagay may hawak kang damit ng lalaki, mukhang hindi naman binili iyan. magsalita ka. May iba ka bang lalaki?
Kuya Jingyang, kung nakipagkita siya sa iba kagabi, siguradong may makikitang marka sa katawan niya. Para sa akin, dapat ay hubaran siya para ma-check ang katawan niya. Halika rito. Jan Jingyang, kahit na may hawak akong damit ng ibang tao, ang unang reaksyon mo ay hindi man lang magselos? Mukhang wala ka talagang pakialam sa akin. Kaya pala dala niya ang damit na yun dito, para lang abangan ako at paselos in. Dahil ganoon ang tingin nyo. Hindi ba't gusto nyo akong pahubaran sa iba? Huwag na silang mag-abala. Ako na mismo ang maghuhubad. Para makita ng lahat kung ang fiancé ni Zan Jingyang ay malinis ba talaga. Tama na, Kuya Jingyang, fiancé ko pa rin siya sa ngayon. At ang maghubad sa harap ng maraming tao, hindi ba't kahihiyan ko rin yon? pero Hayaan mo na, mahigpit ang pamilya hay. Hindi siya gagawa ng kahit anong masama. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang subukang gumawa ng mga walang kwentang bagay para lang makuha ang atensyon ko. Nandidiri lang ako sa iyo. sa ilang salita lang napaalis mo agad ang hinala ni Jingyang. Ang galing mo ring dumiskarte. Salamat sa papuri. Anong ikinatutuwa mo? Sa puso ni Jingyang ako lang ang nandito. Ganoon ba? Nakakahayang naman. Hanggat narito ako, mananatili ka pa ring isang kabit na hindi kailanman mairarapara. Ikaw? Maghintay ka lang. Kuya Jingyang, gusto ko ang isang iyon. Bilhin mo. Kuya Jingyang, gusto ko rin ang isang iyon. Bilhin na silang lahat. Hello po, pakibalot nga po nito. Kukunin ko na rin ang isang ito. Pero ako ang naunang nakakita nito. O ano ngayon? Kuya Jingyang, Sa tingin mo ba ay dapat kang makipag-agawan kay Yinyin? Zan Jingyang, ako ang tunay mong tunay na pakakasalan. Maraming taong nakatingin sa atin, ang payagan ang isang babae na tapakan ang tunay mong fiancé. Kung kakalat man ang balitang ito, paniguradong masisira ang iyong reputasyon. Kapag nangyari iyon, ibibigay pa ba sa iyo ni Zan family ang kumpanya? Yinyin, ibigay mo sa kanya ang damit. Kuya Jingyang, Sumunod ka sa akin. Salamat. Anong ginagawa mo? hindi ba't may bago ka ng damit? Kaya tutulungan na lang kitang hubarin ang luma mong suot. Sa gitna ng maraming tao at gamit ang ganitong masamang paraan, ito ba ang paraan ng pagpapalaki sa inyo sa pamilyang Kang? Ganyan ba talaga ang turo sa inyong pamilya, pamilyang Kang? Kuya, Bakit ang tagal mong pumili ng damit? kilala mo ba ang kuya ko? Siyempre naman kilala ko, at hindi lang kilala, kung hindi ay kilalang kilala. Bakit parang hindi ko narinig na binanggit mo ito? Minsan na kaming nagkita noon. Tungkol ba sa nangyari sa kwarto? Talaga bang gusto mong malaman? President Jan, Pasensya na, palabiro lang talaga ako. Sana ay hindi mo ito seryosohin, hipag. Ang fiancé mo? Noong papunta ako rito, ay hindi sinasadyang nabangga ng kotse ko, kaya nasira ang damit niya. Kaya pala dinala ni Haitong ang mga damit ni kuya dito sa mall? Iyon pala ang dahilan. Sige na, marami pa akong gagawin. Sinta kong hipag. Hanggang sa muli nating pagkikita. Magsalita ka. Paano mo nakilala ang kuya ko? Oo nga, Sister Haitong. Base sa tono ng pananalita ni President John kanina, parang napakalapit ninyo sa isa't isa. nabalitaan noon ni President Jan na ang Hai family at Jan family ay magsasama. Kaya maaga siyang pumunta para imbestigahan ako. Kaya isang beses kaming nagkita. Talaga? Siyempre naman, kung wala ka, paano ko siya makikilala? Sa bagay, para umasenso ang inyong Hai family, kailangan nyo lang umasa sa aming Jan family. Sandali, masyadong tensyonado si Haitong ngayon. Tiyak na may itinatago siya kay Jingyang. Huwag kang malikot. Jan Yen, Magaling ang pag-arte ni Miss Hai kanina. Ang tanging problema lang ay masyado kang malamig, hindi tulad kagabi. Kasama ang iyong fiancé at ang kabit niya na mag-shopping, napakabait naman talaga ni Miss Hai. huwag kang gagawa ng kahit ano. Nasa pampublikong lugar tayo. Kapag may nakakita sa atin. Ano naman kung may makakita? Dito sa lungsod ng Jiang, sino ang pwedeng humadlang sa akin? Haitong, may iba ka ng lalaki. Haitong, tapos ka na. Parang masyadong exaggerated ang naging reaksyon mo kanina. Ano naman kung mahuli tayo ng ibang tao? Patay na, tapos na tayo. Nahuli tayo, siguradong masisira ang reputasyon ko. Ginanghay, anong gagawin ko? Paano na rin ang ate ko? Huwag ka munang magpanik. Paano akong hindi magpapanik? Kasalanan mo itong lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi aabot ang sitwasyon sa ganito. Wala na. Wala na, tapos na ang lahat. Sa totoo lang, may paraan pa para maayos ito. Anong paraan? Pakasalan mo ako. Ano?
Kapag kinasal na tayo, ang ginawa natin kanina ay hindi ituturing na pagtataksil at maliligtas pa ang reputasyon mo. Pero naka-engage na ako kay Jan Jingyang. Hindi pa naman kayo nagkakaroon ng engagement party. At hindi pa rin ito na iaanunsyo sa lungsod ng Jiang. Tungkol naman sa engagement ninyo, ang pamilya lang ni Zan at Hai ang nakakaalam. Kaya sa mata ng ibang tao, hindi kayo tuturing na fiancé ni Zhan Jingyang. Kapag nakuha na natin ang marriage certificate, tayo na ang tunay na mag-asawa sa paningin nila. Pero, Hindi naman kailangang maging totoo ang kasal natin para lang ito sa problemang ito. Bibigyan kita ng marriage agreement pagkatapos ng 1 taon, magdidiborsyo na tayo, at pagkatapos noon ay wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Bibigyan lang kita ng 10 segundo para mag-isip. Ginang Hai, basta makapasok ako sa Zan family. Kung papakasalan ko si Zan Yin, ituturing pa rin naman sigurong tapos ang misyon ko, di ba? Sige, pumapayag na akong pakasalan ka. Ano? Nakipaghalikan si Haitong sa ibang lalaki? Mismo ang mga mata ko ang nakakita. Isinandal siya ng lalaki sa pader, at ang sarap ng halikan nilang dalawa. Kuya Jingyang, sabi ko na nga ba na may problema sa babaeng iyon? Talagang niloko ka niya. Nagawa mo akong pagtaksilan? Hiwalayan na. Pupunta ako ngayon din sa Hai family para kansilahin ang kasal. Kuya Jingyang, huwag kang padalos-dalos. Dati pa ay ayaw mo na kay Haitong, pero ipinadala pa rin siya ng Hai family sa Jan family? Mukhang may katusuhan din ng Hai family. Kung wala kang maipapakitang ebidensya, at basta ka na lang susugod, siguradong hindi sila papayag na bawiin ang kasal. Gusto mo bang magtiis na lang ako? Siyempre, hindi pwedeng palampasin ito, pero kailangan nating makakuha ng matibay na ebidensya. Gawin natin ang ganito. Sige. Gagawin natin iyan. Hindi ko akalaing ikakasal ako sa huli kay Jan Yin. Masyadong mabilis ang lahat. Miss, may balitang niloloko mo sina Jan family at second young master. Pagkatapos niyo ikasal, sino ang lalaking iyon? Napakabagsik ng patakaran sa pamilya Hai family sa ginagawa ni Miss Hai. Hindi ba siya nahihiya sa kanyang mga ninuno? Ano ang pinagsasabi nyo? Wala akong lalaki. Sister Haitong, napakagaling mo, talagang gumawa ng rason. Kanina, kasama ang lalaking iyon habang naghahalikan kayo, nakita ko ang lahat. Mukhang napakalalim ng pagmamahalan nyo. Pati ba naman sa harap ng maraming tao ay nakukuha nyo pang maglambingan ng ganyan? Wala ka na bang respeto kay Jingyang? Huwag mo akong pagbintangan ng ganyan. Walang hiya kang babae. Nagawa mo pa akong lokohin. Hindi totoo iyan. Itatangi mo pa? Ano ang tawag dito? Kaninong marka ang iniwan sa iyo? Ang mga marka sa katawan niya ay ang matibay na ebidensya ng kanyang pakikipagkita sa ibang lalaki. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Sinong nagsabing nanlalaki siya? Kuya, Naglalambing lang ako sa asawa ko. At pati ba iyon ay papakialaman nyo? legal na asawa? Zhan Jingyang, nagmamarunong ka na at ngayon ay sinusubukan mo na akong diktahan. Hala, hindi po. Kuya, huwag po kayong magkamali. Hindi ko po gagawin iyon. President Jan, ang babaeng ito, ay malinaw na mapapangasawa ni Jingyang. Paanong naging asawa mo siya? President Jan, anong magpapatunay na si Miss Hai ay legal mong asawa? Eto ang marriage certificate. Sapat na ba itong ebidensya? Totoo nga, si Miss Hai ay tunay na legal na asawa ni President Zhan. Senyorito, Jingyang, normal na paglalambing lang naman pala ito ng mag-asawa? Bakit mo kami binalitaan ng kung ano-ano? Hindi ako nag-iimbento. Mapapangasawa ko talaga siya. Ganoon ba? Nagkaroon ba kayo ng engagement party? Nagpalitan na ba kayo ng singsing? Ang ikalawang senyorito ng pamilya Zhan, ang isang malaking balita gaya ng engagement. Bakit walang lumabas na kahit anong balita sa TV o dyaryo? Iyon ay, dahil Kung si Haitong ang mapapangasawa mo, sino naman ang babaeng ito? Senyorito Jingyang, ano ba talaga ang nangyayari rito? Hindi ba't may girlfriend ka na? Bakit nadamay pa ang pangalan ni Miss Haitong dito? Ano ba talaga ang totoo? kasi Jingyang, alam kong may hindi kayo pagkakaunawaan ng hipag mo, pero hindi mo dapat siya sinisiraan ng ganyan. kuya, alam ko na po ang pagkakamali ko. Hindi ko na po uulitin ito. Anong silbi ng paghingi mo ng tawad sa akin? Patawad? Ipag. Siya ay akin kapag may susunod pa? Huwag kang magrereklamo kapag kinalimutan ko ng kamag-anak kita. Zhan Yin, salamat sa iyo ngayong araw. Kung ganoon, paano mo balak magpasalamat sa akin? May kailangan pa po akong gawin. Asawa na kita ngayon? Saan ka pupunta? Zhan Yin, kasunduan lang ang kasal natin. May pinirmahan tayong dokumento. Ang mga babaeng gustong tumabi sa kama ko sa Zanyin ay nagkalat lang kung saan-saan. Bakit parang ikaw pa ang dehado? Matulog ka na. Pupunta ako sa silid-aralan.
Hello, Ginang Hai. Ano na naman ang ginawa mo? Bumalik ka agad ngayon din sa Hai family. May itatanong ako sa iyo. Sige po. Tila si Ginang Hai ay sobrang galit. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na po, salamat. Ginoong Jan, kung sakaling magkaroon ng gulo sa akin at sa Hai family, kanino ka kakampi? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ikaw si Mangay? Wala lang. Lumuhod ka. Ikaw na masamang babae. Pinaasikaso kita ng maigi kay Zan Jingyang. Pero sa kabila noon, ay nakipaglandian ka sa ibang lalaki sa likod niya. Nahuli ka pa sa akto? Napakawalang hiya mo talaga? Talaga bang hindi mo kayang mabuhay ng walang lalaki? Wala po akong ginawa. Huwag ka nang mismong si ikalawang batang Master Jan na ang nagsumbong sa akin at sinabi niyang, kailanman sa buhay na ito ay hinding-hindi siya papakasal sa babaeng kasing landis mo. May balak ka pa bang magsalita? Nagpakahirap akong pakainin at alagaan kayong magkapatid. Tapos ito pa ang isasagot mo sa akin? Dahil diyan, hindi ko na kailangan pang ituloy ang pagbabayad para sa gamot ng ate mo. Huwag po, Ginang Hai. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyong ititigil ang gamot. Kapag tumigil ang gamot, maaaring mawala na ang ate ko. Buhay po ng tao ang nakataya dito. Ginang Hai, pakiusap po. Nakikiusap ako na hayaan niyo na ang ate ko. Ako na ang tatanggap ng lahat ng parusa. Ikaw ang tatanggap. Paano mo gagawin iyon? Para sa ating pamilyang Hai family, ang tanging pakinabang mo ay ang maipakasal kay Jan family. Kasangkapan ka lang para sa alyansa ng kasal. Ngayon, ayaw na sa iyo ng mapapangasawa mo dahil sa dumi mo. Wala ka ng kahit na anong pakinabang. Wala kaming pakialam kahit anong mangyari. Sa ate mo, kahit ikaw ay ayaw na naming makita pa. Pasok. Nandito na Ginang Hai. po siya. Kayo na ang bahala sa kanya. Ayoko na siyang makita para hindi sumakit ang ulo ko. Naiintindihan ko po. Anong gagawin mo? Siyempre dadalhin kita sa magandang buhay. Tara na. President Zan, ito ay pampamilyang usapan sa loob ng Hai family. Kaya bakit po kayo nakikialam, President Jan? Ibebenta mo. Ang asawa ko? Paano akong hindi makikialam? Asawa? Si President Zan ba ang lalaki mo? Kami ay legal na mag-asawa at may sertipiko. Kung magsasalita ka pa ng ganyan kabastos, hindi ako magdadalawang isip na panagutin ka sa ilalim ng batas. Kasal na kayo? Akala ko ay basta lamang siya kumuha ng kung sinong mayamang bata sa Zan family. Hindi ko akalain na ang batang ito ay ang mismong pinuno ng Zan family ang nakuha. Sa ganitong paraan, ang pamilyang Hai sa tulong ng Jan Yin ay tiyak na aasenso agad, di ba? Paumanhin sa aking nasabi, Hai Tong, nakahanap ka para sa Hai family ng ganito kagandang asawa, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Sana ay nakapaghanda ako ng maayos, para hindi naman tayo mapahiya kay President Jan, di ba? Ginang Hai, sa harap ko, huwag ka nang magpanggap pa. Ano po ang ibig ninyong sabihin, President Zan? Kung alam mo ang makabubuti sa'yo, ibigay mo sa akin ang ate ni Haitong. Siguro ay maaari ko pang alang-alang kay Haitong, pilitin na mapanatili ang ugnayan sa pagitan ng pamilya Zan at Hai. Kung hindi, sa isang utos ko lang, ay mawawala ng tuluyan ng Hai family. President Zan, hindi niyo po maaaring gawin iyan? Kailangan ko ba ng dahilan sa anumang gawin ko bilang Zan Yin? Ginang Hai, bago mag alas 11 ngayong araw, kapag hindi ko nakita sa ospital ni Jan family ang ate ni Haitong, malate lang ng 1 minuto. Ang stock market ng Hai family ay mawawalan ng 10 milyong dolyar. Ginang Hai, mag-isip-isip ka ng mabuti. Nga pala, babae ko na si Haitong ngayon, ayaw ko nang makitang may ibang tao na nananakit o bumabastos sa kanya. Kung hindi, ang buong Zan family ay pagbabayarin ko ng matindi. Ibaba mo ako, kaya kong lumakad ng mag-isa. Huwag kang mag-alala tungkol sa ate mo. Ibibigay ng ospital ang pinakamahusay na gamot at pag-aalaga para sa kanya. Salamat. Ate ko na rin ang ate mo. Bakit kailangan mo pang mahiya sa asawa mo? Tsaka, maging tungkol man sa Hai family o sa iba pang bagay, tutulungan kita. Hai Tong, bakit parang wala lang nangyari sa'yo? Ano ba dapat ang mangyari sa akin?
Hindi ka ba pinarusahan ni Ginang Hai? Bakit naman niya ako paparusahan? Kasado na ang kasal ko sa pinuno ng pamilya Jan. Sa katunayan, tuwang-tuwa siya, kaya bakit niya ako paparusahan? Tama naman ako. 'Di ba? Ikalawang batang Master Zan. Ikaw! Jan Jingyang. John! Kuya, Hindi ko ba nasabi sa iyo na dapat kang rumespeto sa iyong hipag? pasensya na po kuya, nagkamali po ako. Dahil mukhang matigas talaga ang ulo mo, tingin ko ay kailangan mong pumunta sa labas para magtanda. Sakto at may proyekto sa Afrika, natatagal ng 10 taon. Sa tingin ko, ikaw ang perpektong ipadala doon. Kuya, gusto mo akong ipadala sa Africa? President John, napakapanganib ng sitwasyon sa Africa. Tiyak na hindi makakayanan ni Jingyang ang hirap doon. Isa pa, kapatid mo si Jingyang. Hindi mo maaaring gawin sa kanya iyon. May punto ka. Dahil nag-aalala ka pala sa kanya, sumama ka na rin sa kanya doon. Ano? Kayong dalawa, mag-impake na kayo. Sa ganap na 3:00 ng hapon ang lipad nyo pa Afrika. Mahuli lang kayo ng 1 minuto, ay dagdag na 1 taon kayo doon. Naku. Patay na? Tapos na ang lahat? Zanyin, salamat sa iyo. Hoy, anong ginagawa mo? Dahil gusto mo akong pasalamatan, bakit hindi mo patunayan iyan sa gawa? Hindi pwede. Ano bang kinatatakutan mo? Hindi naman ito ang unang pagkakataon na hinalikan kita. Pagkatapos ng lahat ng tulong na ginawa ko para sa iyo, balak mo pa ba akong tanggihan? Takot ka ba sa akin? Hindi. Magpahinga ka na at matulog, kailangan ko muna lumabas para sa isang importante na bagay. Pangit ba ako? Mukha ba akong nakakatakot na tao? Bakit tuwing nagkikita tayo, laging takot na takot ka sa akin? President Zan, ikaw po ang pinuno ng Zan Group, kilala sa pagiging mautak at mahigpit sa lahat ng bagay. Hindi lang simpleng loko-loko, kahit pa ang pinakamatapang na lalaki ang makakita sa inyo, tiyak na manginginig sila sa takot. Ang ibang mga babae, sobrang excited, lumapit sa akin, pero siya, mukha siyang magpapakamatay na ewan. Na parang masyado ko siyang hinahamak. Hindi ba't yun naman talaga ang gusto mo sa kanya? Teka, naalala ko, hindi ba't peke lang ang kasal niyo ni Haitong? Bakit parang masyado kang seryoso sa kanya? Huwag mong sabihing nagugustuhan mo na talaga siya. Tumahimik ka. Uminom na lang tayo. Hello? Janyin, uuwi ka pa ba ngayong gabi? Dapat ko ba iwanan na bukas ang pinto para sa iyo? Kung hindi ka uuwi, hindi na ako maghihintay. Uuwi ako. Hoy, hindi nga takot ka pala sa asawa mo? Inumin mo na lang ang alak mo. Ay, Nandyan ka na pala. Uminom ka ba? Pasensya na, hindi ko alam na may inuman ka pala. Dahil ba sa hinihintay kita dito sa bahay kaya ka bumalik? Siyempre, hindi. Kumain ka na ba? Oo, kumain na ako. Oo nga pala. Siguradong hindi ka pa kumakain. Masama sa tiyan ang alak kapag walang laman. Uminom ka muna ng gatas at pagluluto kita ng makakain. Halika na, kain na ng pansit. Sandali lang. Halika rito at samahan mo akong kumain. Ang lalaking minamahal niya, mayroon na siyang ibang gusto. Anong problema? Bilisan mong kumain. May mahal ka na ba? Paano mo nalaman? Naging fan lang naman ako ng isang sikat na tao. Bakit parang alam na ng buong mundo? Sino siya? Paano kayo nagkakilala? Hindi po, hindi kami magkakilala sa personal. Asawa ka na ngayon ni Janyin. Kaya tandaan mo, hindi ko papayagang makipaglapit ka sa ibang mga lalaki. Napakahigpit naman yan. Paano kung para naman sa trabaho? Maliban na lang kung para sa trabaho. Para masiguradong tapat tayo sa isa't isa habang kasal, gumawa ako ng isang kasunduan para sa mag-asawa. Tingnan mo. Kung wala ng problema, pirmahan mo na. Bawal makipag-ugnayan ng malapitan sa ibang lalaki. Bawal tumanggap ng pag-amin mula sa ibang lalaki. Bawal palihim na magkagusto sa ibang lalaki. Ang lahat ng mga patakarang ito, bakit parang para sa akin lang lahat ito? Pwedeng magdagdag ng 2 tuntunin? Nasa sayo, basta wag lang sisirain.
ang mga orihinal na kondisyon na ginawa ko sa kasunduan. Uy, gising ka na pala. Halika rito at mag-almusal na. May emergency meeting kami sa opisina. Kumain ka na lang mag-isa. Sandali lang. Alam kong busy ka, pero kahit gaano ka ka-busy, hindi dapat lumalampas ng almusal. Heto, kainin mo na lang habang nasa biyahe. Sige. Hoy, President Zan, bakit mukhang masayang-masaya ka yata? Nag-almusal ka na ba? Hi, hindi pa po. Paano mangyayari iyon? Kahit gaano ka pa ka-busy, dapat kang mag-almusal. Masyado lang po talagang naging busy. Salamat po sa pag-aalala, President John. Tama. Pero hindi tayo pareho. Kasi walang nagluluto ng almusal para sa iyo. Akala ko naman ay totoong nag-aalala sa akin. Iyon pala ay ipagyayabang lang ang dala niyang pagkain. Sino ang mag-aakala na ang bruhang si Haitong ay makakaakyat sa posisyon ni Zan Yin? Basta't kumapit tayo kay Zan Yin, tayong mga high family, ay hindi na malayo sa tagumpay. Si President John ang pinakaangat sa mga Jiang Group. Nakikita ko na ordinaryo lang naman ang hitsura ni Haitong, pero paano siya nakadikit kay President Zan? Baka wala lang talagang pamantayan si President Zhan pagdating sa babae. Sino ang mag-aakala? Noong una ay akala natin siya ang pinakamahirap malapitan, ngunit ngayon siya na pala ang pinakamadaling makuha. Talagang pinagpala ang ating high family. Ina, kung ang ganyang klase ni Haitong ay nagustuhan ni President Zhan, ano pa kaya kung ako ang ipapalit? Si President Zhan ay siguradong magiging kapakipakinabang sa ating pamilyang high family. Anong ibig mong sabihin? Ina, ang kagandahan at talino ko ay mas higit pa kaysa kay Haitong. Kung nagustuhan siya ni President Zhan, siguradong mas magugustuhan niya ako. Sa huli, si Haitong ay hindi naman totoong kabilang sa high family, kaya paano niya maibibigay ang buong puso niya para sa ikabubuti ng high family? Mabuti pang ako na lang ang pumalit kay Haitong. Kapag naging Mrs. Zhan na ako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para magsilbi sa pamilyang high family. May punto ang iyong sinabi. Dahil dyan, gagawa muna ako ng pagkakataon na magkasama kayo ni Zan Yin at dapat ay galingan mo ang pag-akit sa kaniya. Ay, Xiao Tong. Hindi ba ito si Haitong? Ginanghay. Bebe, haya po. Tingnan mo nga itong batang to. Bakit parang hindi tayo magkakilala? Siya nga pala, Xiao Tong. Nakita ko na ang tagal mo na palang kasal. Bakit hindi mo isama ang manugang ko at bumisita sa atin? Nakalimutan mo na ba ang pamilya mo dahil lang may asawa ka na? Hindi po. Ang totoo po niyan, masyado lang naging busy si Zan Yin sa kumpanya. Anong ikinakabisi sa trabaho? Kahit ba simpleng pagkakataon para sa isang hapunan ay wala siyang oras? Ang aking mabait na ading, posible bang dahil nakapag-asawa ka ng mayaman, ay gusto mo na kaming kinalimutan? Siyempre, hindi po. Alam ko namang hindi ka ganyang klase ng bata. Kung ganoon, ganito na lang, ako na ang magpapasya. Bukas ng gabi, maghahanda ako ng pagkain sa bahay at isama mo ang manugang ko para sabay tayong kumain. Pero, Nagkasundo na tayo. Haitong, aasahan ka namin. Oo nga, hihintayin ka namin sa bahay. Mauna na kami sa iyo. ay, Hindi ba't sinabihan kitang magpadala ng tauhan para samahan ang misis ko? Bakit bumalik ka na agad? President John, nakauwi na po si Madam. Pero nakatagpo niya sa mall si Ginanghay at Beb. Haya, pinagtulungan nila ang Madam at pinilit siyang isama kayo sa bahay nila para magkapunan. Hapunan? yayayain ko sana siyang sumabay sa akin kumain. Pero siguradong hindi siya papayag. May gusto ka bang sabihin sa akin? Wala. Matagal na tayong kasal, pero hindi ka pa nakakabisita sa pamilya mo. Bakit hindi tayo pumunta sa high family para kumain bukas ng gabi? Bukas ng gabi? Talaga po? Bakit? Ayaw mo ba? Ay, hindi po sa ganoon. Gusto ko po. Kung ganoon, bukas ng gabi tayo pupunta. Heto, kumain ka na. Sa wakas, nandito na kayo. Halika, pasok kayo at maupo muna. Alam naming napaka-busy ni President Zhan, pero nagawa niyo pang maglaan ng oras para samahan si Haitong na bumisita rito. Talagang mahal na mahal niyo ang ating si Haitong. Napakaswerte mo talaga, Xiao Tong. Natatandaan ko noong hindi ka nakatapos ng high school at nagtrabaho agad, di ba? Wala ka ng diploma, wala ka pang karanasan.
Noon nga ay labis akong nag-alala kung ano ang mangyayari sa kinabukasan mo. Sino namang mag-aakalang makakahanap ka ng gaya ni President Zan para umangat ang buhay mo? Hay naku, ha ha ha! President Zan, salamat at tinanggap nyo ang aming si Haitong. Mabuting tao si Haitong. Walang manglalait sa kaniya. At walang sinuman ang dapat magtangkang hamakin siya. Ay, tama kayo, mali ang nasabi ko. Sige, uminom po muna kayo ng tsaa. Nay, sino po ang bisita? Sino po ang dumating? Ay, Xiaoya. Nandito na sina Xiaotong at President Zan. Sister Haya, Maupo kayo, pambihira lang kayong makadalaw. Bakit kailangan nyo pang mag-abala ng ganito? President Zan, ako ang ate ni Haitong na si Haya. Kumusta? Xiaoya, bakit ka lang nakatayo riyan? Halika, maupo ka at makipagkwentuhan sa amin. Tuwang-tuwa si Xiaoya nang mabalitang darating si Xiaotong. Matagal na silang malapit sa isa't isa. Pinoprotektahan ni Xiaoya si Xiaotong na parang sarili na niyang kapatid? Hindi ba, Xiaotong? Ang isa ay nag-aral sa ibang bansa at balot ng mamahaling alahas, habang ang isa naman ay hindi man lang nakapagtapos ng high school at kailangang magpakapagod para lang mabuhay. Talagang ang napakabuti ninyong magkapatid. Xiaotong, may sinabi ka ba kay President Zhan habang nasa bahay kayo? Bakit parang sa tingin ko ay mayroon siyang kaunting maling akala tungkol sa pamilya natin? Wala siyang sinasabi sa akin. Kaming mga Zan, kapag kumuha ng asawa, natural lang na siya sa atin nang maigi ang pinanggalingan ng aming papakasalan. Dahil kung hindi ko man lang alam ang hirap na pinagdaanan niya. Hindi ako karapat-dapat na maging asawa. Tama po ako, hindi ba Ginanghay? Opo. President Zhan, nagkakamali ka ng tingin sa akin. Ginanghay, ito ay imbitasyon niyo para maghapunan. Hindi ba dapat na tayong kumain, ha? Oo, sige na. Ngayon din ay kakain na tayo. President Zhan, lahat ng pagkain ito sa mesa ay ako mismo ang nagluto para sa iyo. Kaya tikman mo na kung magugustuhan mo. Salamat. May gusto ka ba rito? oo meron. Alin doon ang gusto mo? Ikuha kita. Sige, ito na lang. Suwisyuhan na kita. President Zhan, ito ay nilito ko mismo na hipon para sa iyo. Subukan mo. Pasensya na, hindi ako kumakain ng hipon. Hindi ba gusto ni President Zhan ang hipon? Opo. Tongtong, sabihin mo sa kanila. Ganito po iyon. Tungkol kay President Zhan, allergic siya sa mga pagkaing dagat. Hindi lang hipon, kundi lahat ng pagkaing dagat ay hindi niya pwedeng kainin. Lahat ng pagkaing dagat ay hindi niya makain? Tama yan. Hindi kaya nahulaan ko lang ito ng tama? Opo, pasensya na talaga kayo. Sister Haya, tingnan mo. Nagluto ka ng ganito karaming seafood, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito makakain ni Janyin. Pero, ayos lang. Ako na lang ang kakain para sa kanya. Mahal ko, kumain ka ng hipon. Sobrang nakakainis. Ang tagal kong niluto ang mga pagkaing iyon, pero sa halip na makuha ang loob ni Janyin, and makinabang pa ang masamang babaeng iyon, talagang nakakagalit. Kasalanan natin ito dahil hindi tayo nag-imbestiga ng maayos, hindi naman natin alam na si Zhan Yin ay allergic pala sa lamang dagat. Pero, huwag kang mag-alala, dahil mamayang gabi, dito rin sila matutulog sa pamilya Hai. Kung walang ibang paraan, gagawa tayo ng paraan para wala na siyang kawala. Hay, busog na busog ako. Paano mo nalamang hindi ako kumakain ng lamang dagat? Kaming mga pamilya Hay kapag nagpakasal, syempre ay inaalam namin ang buong background ng aming mapapangasawa. Kasi kung pati ang ayaw kainin o ang allergies ng asawa ay hindi alam, hindi karapat-dapat na maging asawa, di ba? Mahusay ka talagang umarte. Xiaotong, sumama ka muna sa akin. May mga bagay lang ako Na na gustong gustong sabihin sabihin sa'yo sa'yo ng ng pribado. Sige po. Sige po. Kung hindi mo na sila makayanan, sabihin mo agad sa akin. Opo, naintindihan ko. Nabalitaan ko pong mahilig uminom ng tsaa si President Zhan pagkatapos kumain, kaya ipinagtimpla ko po kayo ng green tea. Tikman niyo po. Tamang-tama nga sa sitwasyon. Iwan mo lang dyan. Anong ibig niyo pong sabihin? Ayaw niyo nang ang kainin ang niluto ko. Pati ba naman ang tsaang tinimpla ko ay ayaw niyong hawakan? Dahil ba hindi niyo gusto si Haitong? Kaya ganyan ang pakikitungo niyo sa amin? Sige na. Miss Haya, kung wala ka namang kailangan, maaari ka nang umalis. Gusto ko munang mapag-isa habang hinihintay si Haitong. Napakalungkot namang mag-isa rito. Sasabayan kita sa paghihintay. Miss Haya?
Dahil ikaw ang ate ni Haitong, ayoko munang makipag-away sa'yo, pero pakiusap, respetuhin mo ang sarili mo. Kahit na ate ako ni Haitong, mas nakahihigit ako sa kanya sa lahat ng bagay. Bakit nakuha niya ang hindi ko makuha-kuha? Ang lakas ng loob mong lagyan ng inumin ko. Ano pong sinasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Masama po ba ang pakiramdam niyo? Baka gusto niyo pong alalayan ko kayo pabalik sa kwarto para makapagpahinga. Bitawan mo ako. Tayo na, President John. Anong ibig niyong sabihin sa sinabi niyo, Ginang Hai? Hindi mo pa ba makuha? Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng pamilya Hai, bakit ka naman pakakasalan ni Zanyin? Dapat ka nang sumuko at ibigay ang posisyon mo sa mas karapat-dapat. Ibigay mo na kay Xiaoya ang pagiging asawa ni Zan. Ginang Hai, sumusobra ka na. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Kahit ang tulad mo na ganyan lang ang itsura, nagawa niyang pakasalan ni President Zan, ano pa kaya si Xiaoya? Ang dami niyo ng plano at iniisip, pero nakalimutan niyo si Janyin. Hindi ba kayo natatakot na baka hindi pumayag si Janyin? Bakit naman hindi siya papayag? Kung hindi ako nagkakamali, siguradong masaya sila ni Xiaoya sa mga oras na ito. Sabi mo, Kung hindi ka naniniwala, pwede mong puntahan at tingnan ng personal. President John, siguradong mainit na ang nararamdaman mo ngayon, di ba? Tutulungan kitang luwagan ang suot mo. Umalis ka. President John, siguradong hindi ka mapakali ngayon, di ba? Matutulungan kita. Umalis ka, sabi. President Zan, tingnan mo ako. Saan ba ako nagkulang kumpara sa kanya? Bakit hindi ako pwedeng maging si Mrs. John? Paano mo nagawang ikumpara ang sarili mo sa kanya? Kahit isang hibla ng buhok niya ay mas mahalaga pa kaysa sa iyo. Umalis ka sa harapan ko. Aya at si Janyin, talaga pa lang. Anong kasunduan ng mag-asawa na dapat sundin? Anong katapatan bago pa man magpakasal? Lahat iyan ay panlilin lang. Zanyin. Anong ginagawa mo? Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Kaya huwag kang gumalaw ng magulo. Wala akong pakialam kung hindi maayos ang pakiramdam mo. Hindi ba dapat ay nandoon ka sa kwarto ni Haya? Bakit hindi mo ituloy ang ginagawa mo? Ako. Kagabi. Ikaw pala iyon. Nang magising ka at nakitang ako ang nasa kama, hindi ba't sobrang disappointed ni President Jan? Anong ibig mong sabihin? Maghapon mo akong minamahal at inaasikaso. Pero pagsapit ng gabi ay pupunta ka sa kwarto ng kapatid ko, tapos itatanong mo kung anong ibig kong sabihin? Kagabi? Nakita mo? Hindi gaya ng iniisip mo ang nangyari. Ako. President Jan, hindi ba't pumirma tayo sa kasunduan ng mag-asawa? Hindi ba't nagkasundo tayo? Na dapat maging tapat sa isa't isa habang kasal? Bakit mo pa rin ginawa ito, Janyin? Sa puso mo, sino ba talaga ako? Hindi ka naniniwala sa akin? Naiintindihan ko na sa tingin mo pala. Wala rin akong pagkakaiba sa ibang tao. Aalis na agad si President Zan. Bakit hindi mo na manatili rito sa Hai family ng ilang araw pa? May kailangang asikasuhin sa kumpanya kaya kailangang nang umalis. Tara na. Ngayong nakabalik na rito si Haitong, bakit hindi ka muna manatili sa bahay ng ilang araw? Hindi Sige. pwede. Huwag kang makulit. Bakit naman hindi pwede? Hindi naman ako kasing busy ni President Jan. Anong masama kung manatili rito sa bahay ng ilang araw? At sa piling ni President Jan, pareho lang kahit nandoon ako o wala. Para sa iyo, wala naman akong halaga. Bahala ka? Bisita po kayo ulit dito kapag may oras na po si President Jan. Mauuna na ako. Mama, tungkol doon sa gabi, ang tindi ng pag-iwas sa akin ni President Jan, ibig bang sabihin nito ay hindi niya ako gusto? Paano namang hindi kanya magugustuhan? Nagawa nga niyang pakasalan ang tulad ni Haitong. Sa palagay ko, dahil pinakain mo siya ng kung ano kahapon at baka naapakan ang pride niya, kaya kanya tinaboy. Ngayon, anong gagawin natin?
Sa ngayon, ang kailangan lang ay maghintay. Ano man ang mangyari, hindi na makakadikit si Haitong sa kanya. Pag-isipang mabuti ni Zan Yin ang mga nangyari pagbalik niya, maiisip din niya na di hamak na mas nakakaangat ka kaysa kay Haitong. Sa oras na iyon, siguradong siya na mismo ang lalapit sa iyo. Bakit ba siya galit na galit? Masyadong malakas ang talab ng gamot. Pinilit kong labanan ang epekto nito at itinulak si Haya para tumakbo sa kwarto niya nang hindi man lang nakikinig kung ano-ano nang ibintang niya sa akin. Hindi ko na talaga alam. Bakit ba hindi niya ako mapagkatiwalaan? Sinasabi ko sa iyo, dakilang President Zian, mula nang dumating ang asawa mo, naging madalas ang pagyayaya mo sa akin na uminom, at palagi ka pang mukhang problemado. At hirap na hirap sa pag-ibig. Tingin ko hulog na hulog ka na sa kanya, no? Tumahimik ka nga. Nagpunta ako rito para tulungan mo akong makahanap ng solusyon. Hindi para pagtawanan mo ako. Sige na, mag-iisip na ako. Gagawa na natin yan ng paraan. Para sa akin kasi, normal lang na magalit ang asawa mo. Kasi naman, nakita kanyang may kasamang ibang babaeng kalandian mo. Alam mong wala kang choice, pero hindi yun alam ng asawa mo. Sa tingin niya, hindi ka tapat sa kanya sa pagsasama ninyong dalawa. Ibig sabihin ba? Ganito na ang tingin niya sa akin bilang tao? Bakit naman hindi? Dati pa lang, napakalamig na ng turing mo sa kanya, hindi mo rin sinasabi ang tunay mong nararamdaman. Paano kanya maiintindihan? Paano niya malalaman kung anong klaseng tao ka talaga? Kaya dapat matuto kang magsabi ng totoo. Gamitin mo ang kilos mo para patunayan kung sino ka talaga. Sabihin mong gusto mo siya, na siya lang ang tanging gusto mo, at hindi ka titingin sa kahit sinong babae. Dapat maipakita mo yan sa kanya. Ganoon pala yon. Itatanggi mo pa bang hindi mo siya gusto? Tingnan mo nga iyang itsura mo ngayon. Zanyin, yari ka na. Dahil talagang in love ka na. Inumin mo na lang iyang alak mo. Hoy, saan ka pupunta? Magtatapat na ako sa kanya. Ano ang mga ito? Ikaw ba ay? Kumusta po? Ginanghay isa po ako sa mga tauhan ni President Jan at sa utos po ni President Jan, narito po ako para maghatid ng ilang mga bagay para kay Miss Hai. Miss Hai? Sinong Miss Hai? Ito po. Sabi po ni President Jan ay maiintindihan niyo na to kapag nakita niyo na. Sa'yo ba to? Kaya kinuha mo agad. Xiaoya, halika rito bilis. Ano ang isinulat sa'yo ni President Zan? Para sa pinaka-espesyal na tao. Pinaka-espesyal na tao. Mukhang hindi para sa akin iyan. Noong gabing iyon, naging masyado akong strikto sa iyo. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Kaya espesyal kong pinili ang mga regalong ito. At sana ay mapatawad mo ako. Ina, mukhang tama nga ang sinabi mo. Nagtino na rin si Zan Yin. Pakiramdam niya rin siguro noong gabing iyon na naging masyado siyang malupit sa akin, kaya bumili siya ng mga regalong ito ngayon, dahil gusto niyang mag-sorry sa akin. Anak naman, bakit ka masyadong excited? Hindi ba't inaasahan na talaga nating mangyayari ito? Sa ganda mong iyan, paanong may hindi magkakagusto sa'yo para lang pumili ng isang hamak na probinsyana? Pakisabi na lang po kay President Jan na tinatanggap namin ang kanyang mga regalo. Naiintindihan namin siya at hinding-hindi kami magagalit sa kanya. Sige po, makakarating po ito sa kanya. Wow! Limited edition na kwintas na diamante. At high-end custom na singsing. Diyos ko po, napakagalante naman nitong si President Jan. Kapag pinagsama-sama ang mga ito, aabot ang halaga sa ilang milyong dolyar. Wala lang ang mga iyan. Ang ilang milyong dolyar para sa pamilyang Zan ay barya-barya lang sa kanila. Kapag nakasal ka na sa pamilya, wag lang ang mga ito mga regalong nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar ay maaari mong piliin. Ha ha ha. Haitong, nakikita mo naman ang lahat, di ba? Ang pagtingin ni Zan Yin kay Xiaoya ay sadyang napakalalim. Kung ganoon ay binabati ko si Ate Haya. Anong silbi ng pagbati lang? Dapat ay dalian mo nang ibigay ang posisyon mo bilang Mrs. Jan. Tama siya. Tutal naman ay wala ka na ring nararamdaman para kay Zan Yin. Humanap ka na lang ng panahon para makipagdiborsyo. Mas bagay si Xiaoya bilang Mrs. Jan kaysa sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Kapag naging Mrs. Zan na si Xiaoya, kamag-anak ka pa rin ng mga Zan. Hindi ka namin pababayaan dahil sa pangalan mo. Naiintindihan ko po. Ina, sa tingin mo ba ay baka ayaw niyang Anong magbitiw? magagawa niya? At kung ayaw niya, Ngayong sigurado na ang damdamin ni Zan Yin sa iyo, malamang ay sawang-sawa na siya sa babaeng iyan, kaya wala na siyang magagawa kundi ang bumitaw. Sabi pa po ni Ginanghay, naiintindihan daw po nila ang inyong hangarin at hindi po sila magagalit kay President Jan. Bakit tila si Ginang Hai lang ang nagbibigay ng sagot?
Wala bang sinasabi si Miss Hai? Si eldest Miss Hai ay tumingin sa regalo, tuwang-tuwa siya. Si Binibining Hai naman ay nakatayo lang sa isang tabi na para bang wala siyang pakialam. Silang dalawa ay hindi talaga umiimik. Sige na. Lumabas na. Bakit parang wala siyang pakialam? Ginawa ko namang malinaw ang nakasulat sa sulat. Pero wala pa rin ba siyang reaksyon? President John, may sasabihin sana ako sa inyo. Sabihin mo. Alam ko pong hindi kayo marunong maglabas ng damdamin. At ang pagbibigay ng card ay sapat na para sa inyo. Pero dapat nyo ring isipin ang mararamdaman ni Madam. Hindi kayo pumunta at card lang ang pinadala nyo. Kung ako sa kanya, iisipin kong hindi kayo seryoso. Kaya pala iniisip niyang hindi ako seryoso? Pero ang mga regalong iyon ang mga dati niyang sinabi na gusto niya. Isa-isa ko pang pinili ang mga iyon. Pero hindi naman po alam yun ni Madam. Mas mabuting bigyan nyo si Madam ng isang napakalaking handaan. Sa ganoong paraan, malalaman niya na seryoso po talaga kayo sa kanya. Isang malaking handaan? Talaga bang nagugustuhan na ni Zanyin si Haya? Ito ang sasakyan ni Zanyin. Pinuntahan ba niya ako rito? Madam? Anong kailangan mo, Secretary Song? Hindi mo naman siguro dala ang mga papeles para sa diborsyo, di ba? Anong kasunduan sa diborsyo po, Madam? Ano po ba ang iniisip nyo? Inutusan po ako ni President John na dalhin ito sa inyo. Imbitasyon? Magpapaparty ba siya? Akala ko ba sila ni Haya? Madam, huwag na po kayong manghula. Malalaman nyo rin kapag pumunta kayo. Ang pagdiriwang ng 100 bulaklak. Ang pagdiriwang ng 100 bulaklak. Inihahanda ba ni Zanyin ang pagtitipon na ito para sa akin? Siguro ay plano niyang umamin ng pag-ibig sa harap ng lahat para opisyal na akong maging si Ginang Zan. Umalam ka lang. Magiging Ginang Zan ka na, kaya hindi ka na dapat maging padalos-dalos. Talagang seryoso si Zanyin sa akin. Pero bakit hanggang ngayon ay wala pa rin tayong natatanggap na imbitasyon mula sa kanya? Baka gusto ka lang niyang sorpresahin. At isa pa, ikaw ang bida sa pagtitipon na ito, bakit pa mangangailangan ng imbitasyon ang bida? Dapat ay lahat sila ay sasalubong sa iyo para samahan kang pumasok, kaya ikaw, maghintay ka lang sa iyong magandang pagdating at hintayin mong umamin si Zanyin sa iyo. Ina, hanggang ngayon ay wala pa rin tayong imbitasyon? Wala rin kaming natatanggap na kahit anong balita? O sigurado ba tayong pumunta ng basta-basta? Anong masama doon? Ang pagtitipon na ito ay ginawa talaga para sa iyo. Hindi mo lang dapat hinihintay ang mga ikikilos ni Zanyin, dapat matuto kang gumawa ng sarili mong paraan. Tara! Kayo pong dalawa, maaari po bang makita ang inyong imbitasyon? Imbitasyon? Kailangan ko pa ba ng imbitasyon? Idilat mo ng mabuti ang mga mata mo at tingnan mo kaming mabuti. Ang nasa harap mo ngayon ay ang magiging asawa ni President Zan ang pistang bayhuwa na ito ay idinaraos para sa kanya at ako naman ang magiging biyenan ni President Zan. Papasok kami. Kailangan pa ba ng imbitasyon? Tumabi ka riyan ngayon din. Sandali lang. Wala akong pakialam kung sino pa kayo. Ngunit may utos si President John. Ang may hawak lang ng imbitasyon ang maaaring pumasok. Kung wala kayong dalang imbitasyon, paumanhin pero hindi ko kayo maaaring papasukin. Ikaw, Ginang Hai, bakit kayo nandito? nandito kami. Dahil syempre pupunta kami sa Pistang Bayhuwa. Huwag mong sabihing pumunta ka rin dito para dumalo sa Pistang Bayhuwa. Miss, may dala ka po bang imbitasyon? Meron. Espesyal na inaanyayahan si Miss Hai upang dumalo sa Pistang Bayhuwa. Napakahusay. Kaya pala hanggang ngayon ay hindi ko pa natatanggap ang imbitasyon mula kay President John. Ninakaw mo lang pala ito. Pakiayos ang pananalita mo. Anong ibig mong sabihing ninakaw? Ibinigay ito sa akin. Ibinigay ito sa iyo ni Zanyin? Hindi po. Alam ko na si President John ay hinding-hindi maghahanda ng ganyang bagay para sa iyo. Ikaw ang babaeng itinakwil na niya. Paano kanya iimbitahan sa Pistang Bayhuwa? Sa tingin ko ay ninakaw mo lang ang imbitasyong ito mula kay Xiaoya. Po talaga ito ninakaw. Ano ang magiging dahilan ko para nakawin ang imbitasyon niya? Bakit wala? Sa tingin ko ay naiinggit ka lang. Dahil malapit na akong maging Jan, at natatakot kang maagaw ko si Zanyin, kaya mo ninakaw ang imbitasyon para lang masira ang Pistang Bayhuwa na inihanda niya para sa akin. Kaya pala para sa kanya pala ang Pistang Bayhuwa na ito. Huwag ka nang magpanggap na inosente. Dahil alam na alam ko kung ano ang iniisip mo. Sinasabi ko sa iyo, akin lang si Zanyin. At ngayong araw sa Pistang Bayhuwa, haharap siya sa lahat para magtapat sa akin at kikilalanin na niya ako. Kaya kung matalino ka, makipaghiwalay ka na agad kay Zanyin, lumayo ka na sa kanya, at huwag ka nang magtangka ng kahit anong masama. Sa katayuan mong iyan, tingin mo ba ay bagay ka kay pinakamayamang tao sa Jiang? Nananaginip ka ng gising. Mukhang sobra naman ang iniisip niyo.
Wala akong pakialam sa kung anong gagawin ni Janine, pero ang imbitasyong iyan ay ibinigay talaga sa akin ng ibang tao, kaya pakiusap, ibalik niyo na iyan sa akin. Anong karapatan yung saktan ako? Sinasaktan kita dahil hindi mo alam ang lugar mo. Isang hamak na batang ligaw na wala ng mga magulang, lalaban ka pa sa aking Xiaoya. Noong pinakasalan ka ni Zanyin, naging napakaswerte mo lang, kaya dahil sa respeto ko kay Zan family, ay binigyan kita ng kaunting dangal, ngunit talaga bang akala mo Ay, ikaw na si Binibini? Binibini? Tama siya. Tama siya. Kami ni Janine ang magkalebel sa mundong ito, sa antas naming mga aristokrata, na hinding-hindi mo mararating habang buhay. Ang katulad ay para lang sa katulad, paanong ang isang makapangyarihang nilalang ay papatol sa isang hamak na palaka. Kukunin ko na ang imbitasyon at ikaw na palaka ka, manatili ka na lang diyan sa labas. Sa bagay, simulat sa pool naman ay hindi talaga tayo galing sa iisang mundo. Ano pa bang ginagawa ko rito? Madam? Madam? Bakit hindi pa po kayo pumapasok sa loob? Nakuha ng iba ang invitation card ko, kaya hindi na ako papasok. Madam, hindi niyo na po kailangan ng kahit anong imbitasyon. Sumama na po kayo sa akin sa loob, tuloy po kayo, madam. Madam, maaari po muna kayong maglibot ng mag-isa. Aasikasuhin ko lang po muna ang trabaho ko. Salamat. Nabalitaan ko na ang pistang bayhuan na ito ay sadyang inorganisa ni President Jan para kay Madam. Napakasamantalang romantiko. Hindi ko alam kung sinong binibini ang napakaswerte na makakasal kay President Jan. Balita ko. Ay ang binibini ni High Family. Napakaganda niya. Haitong, ano ba talagang ginagawa mo? Magtatapat siya ng pag-ibig sa ibang babae ngayong araw? Pumunta ka ba rito para lang magpahiya sa harap ng lahat? Hoy, sinong bastos ang naglakas loob na bumangga sa akin? Pasensya na, sorry talaga. Hi Tong, paano ka nakalusot dito? Paumanhin. Hoy, matapos mo akong mabasa ng alak ay tatakas ka lang? Hinding-hindi pwede. Sorry na ako sa'yo. Isang mamahaling dedesenyong gown ang suot ko na nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar. Sa tingin mo ba ay ganoon lang kadali na maayos ang lahat sa isang simpleng sorry? Kung ganoon ay babayaran ko na lang. Ayos na ba? Bayad? Saan mo ako babayaran? Ang gown na ito ay sadyang ipinagawa ko para sa pistang baywa ngayong araw. Eksklusibo ito. Maya-maya, kapag nagtapat na sa akin si President Jan, kailangan kong isuot ang gown na ito sa entablado. Ngayong sinasabi mong babayaran, paano mo gagawin iyon? Bakit? Anong nangyari? Haitong, paano ka nakapasok dito? Ina, tingnan niyo po si Haitong. Bukod sa palihim siyang nakapasok, tinapunan pa niya ako ng alak sa buong katawan. Ngayong nasira na niya ang suot ko, paano pa ako aakyat sa entablado mamaya? Hindi ko po sinasadya iyon. Hindi mo sinasadya? Sa tingin ko ay naiinggit ka lang kay Xiaoya, kaya ginawa mo ang lahat para masira ang pistang bayhuwa na ito. Sige, dahil nasira mo na ang gown niya, ang suot mo ang ipapalit natin. Anong ibig niyong sabihin? Ang suot mo, kahit mukhang basura at mumurahin, ay mukha namang formal. Xiaoya, hubarin mo ang suot niya. Iyon ang isuot mo sa entablado mamaya. Sige po. Kahit mukha itong mumurahin, gusto ko pa rin makita kang mapahiya at walang saplot sa harap ng maraming tao. Kayo diyan, hubarin niyo ang damit niya. Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Tawagin na po natin sa entablado si President Zan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa paglalaan ng inyong oras para sa pistang bayhuwa na ito. Napakagwapo niya. Madam, huhubarin pa po ba itong damit? Anong hubad? Kita mo na ngang seryoso ang sitwasyon. Bumaba na kayo agad. Itong pistang bayhuwa na ito ay espesyal kong inihanda para sa isang babae. Noong mga nakaraang araw, dahil sa bugso ng aking damdamin, ay nakapagsalita ako ng masakit sa kanya. Kaya ngayong araw, gusto ko siyang hingan ng paumanhin sa harap ng lahat. At para ipaalam din sa kanya na siya ay talagang espesyal para sa akin. B, Haya, si President Zan ba ang tinutukoy mo? Sino pa ba kundi ang anak naming si Xiaoya? Napakaswerte mo naman, bebe. Haya, dahil nakuha mo ang loob ni President Jan. Tinitiyak kong hinihintay ka na ni President Jan sa entablado para tanggapin ang pagtatapat niya. Kaya pumunta ka na doon. Kung naririyan ka man at naririnig ang mga sinasabi ko, handa ka bang umakyat dito para tanggapin ang tawad ko? Anong hinihintay mo pa? Sige na, pumunta ka na doon. Bilis! President Zan, huwag kang magsalita ng ganyan. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin. Anong ginagawa mo rito sa taas? Ha? Ano? Hindi ba't pinapaakyat mo ako? Paumanhin, nagkakamali ka ng akala. Hindi ikaw ang taong hinahanap ko? Kundi siya? Si Haitong? Haitong,
Ako, President Zan, ang handaan na ito ay para pala kay Haitong kaya inayos. Haitong, nadala lang ako ng bugso ng damdamin noong nakaraang 2 araw. Marami akong nasabi sa iyo na hindi ko dapat sinabi. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Alam kong mahilig ka sa mga bulaklak, kaya sa pagkakataong ito ay sadyang inihanda ko ang piging na ito para sa iyo. Gusto kong sabihin sa iyo na para sa akin ay talagang napaka-espesyal mo. Handa ka bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Sagutin mo na siya. Sagutin mo na siya. Sige na, sagutin mo na siya. Hindi ko rin alam kung anong pang-aakit ang ginawa ng babaeng iyan at kung anong gayuma ang ibinigay niya kay Zan Yin. Kahit si Zan Yin ay naging tapat na tapat sa kanya. Kanina ay dumiretso lang ako sa itaas. Pero hindi man lang ako binigyan ng kahit katiting na respeto ni Jian Yin. Lahat ng nandito ngayon ay mga kilala at mayayamang tao sa Jiangcheng. Maraming tao ang nakatingin sa baba. Hinding-hindi ko na magawang iharap ang mukha ko sa kanila. Ina, sa susunod paano pa ako makakaharap sa mga tao sa Shanghai? Huwag muna nating intindihin ang nangyayari rito. Sa nakikita ko, iyong mga mamahaling alahas na napakahalaga noon ay para rin pala kay Hai, tung umuwi muna tayo at itago ang mga iyon kapag naalala nila iyon at bawiin sa atin ay mahihirapan na tayo. Hindi naman pwedeng wala tayong makuha kahit ano, di ba? Tara na! Anong tunog iyon sa labas? May kumakatok sa pinto. Ganoon ba? Sino iyan? Sino ka ba? Ginanghay? Noong nakaraang mga araw lang ay masaya mo akong inanyayahan na madalas bumisita, di ba? Bakit parang sa araw na ito, tila hindi niyo ako gustong makita? President Zan, ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Haitong, ano na naman ang sinabi mo kay President Zan? Kapag kinausap mo uli ang asawa ko ng ganyan, hindi ako magdadalawang isip na parusahan ka. Walang sinabi si Haitong. Pumunta ako rito para paliwanagan mo tungkol sa nangyari noong araw na iyon. Nangyari noong araw na iyon? Oo, noong pilit niyo akong pinakain ng dumi at kung paano niyo ako dinala sa kwarto ni Haya at kung paano niyo pinag-isipan ng masama ni Haitong. Sa harap ni Haitong ngayong araw, ipaliwanag mo ang lahat ng malinaw na malinaw. ganoon pala ang nangyari. Zan Yin, pasensya na mali ako ng akala sa iyo. Hindi mo iyon kasalanan? Kasalanan ko rin dahil hindi ko agad na ipaliwanag. President Zan, ngayong malinaw na ang lahat, ay ituring nating tapos na ang lahat sa atin. Siguro ay dapat na kayong... Tapos na ang lahat? Ginanghay, parang napakaaga pa para sabihin iyan, hindi ba? Nasaan na ang mga regalong ibinigay ko para kay Haitong? Anong regalo? Talaga bang hindi mo alam? Alam. Alam ko. Nasa doon lang ang lahat ng iyon. Ina. Manahimik ka. Ang mga regalong ito para sa gaya ni Zan family ay walang halaga, kaya hindi na mahalaga sa akin kung bawiin ko man ito o hindi. Pero kapag naisip ko na kinuha nyo lang ang mga ito kay Haitong, nakakaramdam ako ng galit. Zan Yin, Ginanghay, alang-alang kay Haitong, papalagpasin ko muna ito sa araw na ito. Ngunit kapag nagbalak pa kayo ng masama at hinayaan ninyong magdusa si Haitong, idadamay ko ang buong Hai family sa galit ko. Ina, anong gagawin natin ngayon? Makakasal pa ba ako kay Jian Yin? Wala nang kasalang mangyayari. Mukhang hinding-hindi na tayo. Makakalapit pa sa Zan family kailanman. Zan Yin, pinag-isipan mo na ba talaga ang pagsasama nating dalawa? Anong problema? May nagsabi kasi sa akin na dapat ang kauri ay para lang sa kauri. Para sa isang katulad mo na nasa mataas na antas, mula pa lang sa simula ay hindi na tayo magkapareho ng mundo. Genge. Zan, may dalawang mali sa mga sinabi mo. Una, hindi ako isang makapangyarihang nilalang. Katulad mo, isa lang din akong ordinaryong tao. Ngayon nga, hindi ba't magkahawak kamay tayong naglalakad dito sa kalsada? Paano mo masasabing hindi tayo galing sa iisang mundo? Pangalawa, ang pinakamahirap ay ang pakikinig sa sabi-sabi ng iba. Huwag nating pakinggan ang iba. Gawin natin ang gusto nating gawin. Samahan mo muna ako sa opisina para kumuha ng gamit, tapos ay ililibre kita ng masarap na pagkain. Sige po. Mauna ka na sa loob, dito na lang ako maghihintay.
Uy, hindi ba si Haitong ito? Gia Lulu, anong ginagawa mo rito? Siyempre, dito ako nagtatrabaho. Ano namang ginagawa mo rito? Huwag mong sabihing naghahanap ka rito ng trabaho. Pwede ring sabihin ganoon. Huwag mo na ituloy. Ang Wansheng Group na ito ay ang #1 na kumpanya sa buong bansa. Tapos ikaw? Bakit? Anong problema? Pareho naman tayong graduate sa iisang eskwelahan. Kung nakakapagtatrabaho ka rito, bakit hindi ako pwede? Akala mo ba kapantay mo ako? Pagdating sa ganda at pinag-aralan, lamang na lamang ako sa iyo ng 18 beses. At ang pinakaimportante sa lahat, supervisor ang asawa ko dito sa Wansheng Group. Nagtatrabaho siya mismo sa tabi ng pinakamayamang si Jian Yin, kay President Jian. Sino ba ang asawa mo? Nararapat ka bang ikumpara sa akin? Anong silbi ng pagsasabi ng mga ito? Akala ko umaasa tayo sa sariling galing at hindi sa katayuan ng pamilya o pati na sa asawa. Sinasabi mo lang yan dahil wala ka niyan, di ba? Hay, hayaan na. Ang buhay ng mga katulad namin ay hinding-hindi mo ma-imagine. Kahit pa ang isang utility worker sa Wansheng Group, ay libu-libong beses na mas lamang sa'yo. Ay oo nga pala. Nabalitaan kong kasal ka na? Security guard ba o foreman ang napangasawa mo? Huwag mong sabihing pandak at mahirap lang siya? Hahaha! Ako ang napangasawa niya. President Jan? Haitong, ang asawa mo ay si President Jan. Bakit? May problema ba? President Jan, pasensya na po. Mali po ang nasabi ko kanina. Hindi ko po alam na si Haitong ang inyong may bahay. Kaya kung hindi ko pala asawa si Haitong, ganito mo na lang siya aapihin. Ganoon ba? Ako po. Ang Wansheng Group hindi kailangan ng empleyadong tulad mo. Pwede mo nang iligpit ang gamit mo at mag-resign. President Jan? Kapag nagpumilit ka pa, hindi lang simpleng pag-alis sa trabaho ang aabutin mo. Opo. Saka sabihan mo ang asawa mo na simula bukas ay hindi na rin siya kailangang pumasok. Ano po, President Jan? Uy, hindi ba tayo sumobra kanina? Paano naging sobra yon? Mabait pa nga ang ginawa ko. Saka ang kailangan mo lang tandaan na simula ngayon, hindi na kita hahayaang apihin ng kahit sino. Siya nga pala, sobra na akong nabuburyong. Gusto ko sanang maghanap ng trabaho. Sige, doon ka na lang sa kumpanya ko magtrabaho. Sige, pwede na rin. Pero kahit magtatrabaho ako roon, dapat hindi malaman ng iba ang tunay nating relasyon. Kasi kung ang katayuan ko bilang asawa ng presidente ay mabubunyag, paano pa ako makakapagtrabaho ng maayos? Hindi naman yata tama yon. Hindi ka na ordinaryong tao ngayon? Natatakot ako baka apihin ka. Pero ordinaryong tao naman talaga ako. Bakit? Minamaliit mo ba ang mga ordinaryong tao? Hindi sa ganoon. Sige, masusunod ang gusto mo? Hindi ko sasabihin sa kanila, okay? Basta pumasok ka na lang ng maayos. Sa bagay, para sa taong may mataas na katayuan na tulad mo, normal lang na maliitin kaming mga ordinaryo. Kaya hindi mo na kailangang mag-adjust para sa akin. Late si Haitong. Babawasan ang sahod mo ng $500. Kalahating oras na po akong maaga rito. Bakit babawasan pa rin ang pera ko? Pinapunta kita rito ng kalahating oras na maaga? Pero kalahating oras lang talaga ang aga mo? Ano pa bang dapat? Ang kumpanyang ito ay parang sarili nating tahanan, natural lang na pumasok ng maaga para itaguyod ito. Kung pinapapunta kita ng kalahating oras na maaga, dapat 1 oras ka ng maaga dumating. Iyan ang tinatawag na dedikasyon. Anong bahay ang sinasabi nyo? Kapag late akong nakauwi sa amin, hindi naman nababawasan ang pera ko. Anong ginagawa niyo rito? Sir President Chan, tinuturuan ko lang po ng maayos ang baguhang ito ng ating mga patakaran. Late rin po si Sir President Jan. Magkano po ang bawas sa kaniya? Bawas sa pera? Sir President Jan, nagkakamali po kayo, hindi ko po magagawang bawasan ang pera ninyo. Sobrang wala ka talagang respeto, Haitong. Di ba sabi niyo po, ang kumpanya ay parang tahanan natin, kaya dapat maagang pumasok para itaguyod ito. Kalahating oras na nga akong maaga, pero binawasan niyo pa rin ako. Kaya si Sir President Jan bilang tatay ng tahanang ito, dapat ay hindi bababa sa 2 oras siyang maaga sa kumpanya para hindi niyo bawasan ang pera niya, hindi ba? Ikaw. Bakit parang wala akong natatandaan na may patakaran ng kumpanya na kailangang pumasok ang mga bago ng kalahating oras na maaga? Sir President Jan, ginagawa ko lang naman po ito para sa ikabubuti ng kumpanya natin. Hindi ko akalain na ganito pala kadedikado si Manager Liu sa ating kumpanya. Sige, kung ganoon ay pakiusap na si Manager Liu ay tuwing umaga dapat ay 1 oras at kalahating maaga na naririto para itaguyod ang kumpanyang ito. Ang ibang mga empleyado ay sa regular na oras na pumasok. Sir President Jan? O nga pala? Huwag mong kakalimutang mag-log in. Kapag late ka ng kahit 1 minuto,
$1,000 ang bawas sa iyo. Sir Manager Liu, nasa inyo na po ang kinabukasan ng kumpanya namin. Hello ate, bakit po? Siya, Otong. Paulit-ulit ko itong pinag-isipan. At parang masyadong naging madalian ang kasal mo. Hindi pa man lang nagkikita ang mga pamilya natin. Hindi ko tuloy alam kung ang asawa mo ba ay karapat-dapat pagkatiwalaan ng buhay mo. Kaya ang naisip ko, pwede ba kaming magkita ng pamilya niya? Para masigurado ko kung okay ba sila. Tatanungin ko siya mamaya kung kailan pwede ang pamilya niya. Sige. Hala, magkikita ang dalawang pamilya, hindi naman pwedeng suot ko lang ang ganitong damit? Bibili na muna ako ng bagong damit. Hello? Hailing, bakit nagwaldas ka na naman ng pera? Bakit nabawasan na naman ang card ng mahigit $1,000? Doon na tayo. Na makikipagkita tayo sa pamilya ng kasintahan ni Haitong. Inisip ko lang na bumili ng bagong damit para maging formal, dahil kung hindi, baka maliitin nila tayo. Paano kung hamakin nila si Haitong? Anong klaseng damit ang bibilhin mo na mahigit $1,000? Iyong mga damit sa tabi-tabi na nagkakahalaga lang ng $40 o $50, hindi ba sapat iyon para isuot mo? At isa pa, kilala mo naman si Haitong, hindi ba? Kailangan pa ba nating magpasikat? Ang pagsama ko ang pinakamalaking karangalan para sa kanya. Pero, alam mo ba kung gaano kahirap kumita ng pera? Imbes na tulungan mo ako, araw-araw mo pa itong ginagasta sa walang kwentang bagay. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, kaagad, ibalik mo ang damit na iyan. Manager Joe. Manager Zoe. Espesyal na hinugasan ng mga ubas na ito para sa iyo. Gusto mo bang tikman? Sige, patikim. Kamusta? Matamis ba? Matamis. Hoy Manager Joe, may asawa ka na po. Sa sobrang kabaitan mo sa akin, ang asawa mo, hindi kaya magalit yon? Subukan lang niya. Lahat ng pangangailangan niya sa buhay, hindi ba ako ang nagbibigay? 3 taon na siya sa bahay pero hindi man lang kami magkaanak. Tapos maglalakas loob siyang pigilan ako? Kung ganoon pala na wala siyang silbi, bakit hindi ka pa makipaghiwalay sa kanya? Madaling sabihin niyan. Pero noong simula, ang mga binabayaran sa bahay at sasakyan, kasama ko si Hailing na nagbabayad noon. Kapag naghiwalay kami, tiyak na makukuha niya ang kalahati ng mga ari-arian. Maliban na lang kung wala siyang makukuha kahit ano, kung hindi ay masasayang lang ang libreng katulong ko sa bahay. Bakit hindi ka na nakasagot? Mas mahal mo ba siya? Ano ka ba? Pinahahalagahan ko lang ang pinagsamahan namin noon at nag-iisip lang kung paano ito sasabihin ng maayos. Huwag kang mag-alala, syempre mas gusto kita. Sino ang may gusto sa pag-ibig mo? Ang gusto ko ay ang posisyon ni Mrs. Joe. Na ba talaga itong ibalik? Paano kung dahil sa ayos ko, ay hamakin nila si Haitong? Hoy, ano bang ginagawa mo? Pasensya na, hindi ko po napansin. Ate, bago pa lang ang kotse ko. Ito ang Rolls-Royce. Sir, humihingi po ako ng paumanhin. Kung maaari po, ipakumpunin niyo na muna ang kotse at babayaran ko po kayo kahit magkano. Wala akong oras sa ngayon. Ganoon po ba? Kung ganoon po, sir. Ito po ang numero ng telepono ko. Kapag po naipakumpunin niyo na ang kotse niyo, tawagan niyo lang ako at babayaran ko po ang lahat ng gastusin. Numero ng telepono? Sir, kung hindi po kayo naniniwala sa akin, ito po ang identification card ko, pati na ang birth certificate ko. Iwan ko po ang mga ito sa inyo hanggang sa mabayaran ko po kayo ng buo. Pwede na po ba iyon? Mukhang seryoso naman ang babaeng ito. O sige, mag-uusap na lang tayo sa susunod. Sige na, umalis ka na. Salamat po, sir. Hello, President Zan. Napatawag ka yata. Huwag ka nang madaldal. Di ba usapan natin na magkikita tayo ngayon? Nasaan ka na? Huwag mo nang itanong itong bagong kotse ko, agas-gas lang sa daan. Sige, hintayin mo ako, parating na ako. Ano? Ate, anong sasakyan ng kamo ang nagasgasan mo? Isang Rolls-Royce. Haitong, hindi ba't sobrang mahal niyan? Medyo mahal nga po. Ha? Anong gagawin ko? Nitong mga nakaraang araw laging nagagalit ang asawa mo, si ate?
Dahil malaki ang nagagastos ko? At kapag nalaman niya ito, tiyak na magagalit lang siya. Hindi niya ako tutulungan kahit isang sentimo. Hindi rin naman ganoon kalaki ang naitabi kong pera. Hay, ano na ang gagawin ko? Huwag ka munang mag-alala. Gasgas lang naman iyon. Baka hindi naman ganoon kamahal ang pagpapaayos. At isa pa, marami-rami na rin akong naitabing pera ngayon. Kung pagsasamahin natin ang pera nating dalawa, mukhang sapat naman na. Hindi maaari iyon. Paano ko gagamitin ang pera mo para pambayad sa nagawa kong gulo? Bakit mo pa pinaghihiwalay ang sa akin at sa iyo? Ayos lang, magagawan din natin iyan ng paraan. Ginoong Jan, gabing-gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Hinihintay kita. Hinihintay ako? Bakit mo ako hinihintay? Ang ibig kong sabihin, hinihintay kita para kumain ng merienda sa gabi. Salamat po, Ginoong Jan. Pero wala ako sa mood ngayon. Kumain ka na lang mag-isa, magpapahinga na po muna ako. Haitong, may nangyari ba? Ako ang legal mong asawa ngayon, may karapatan akong malaman ang lahat ng tungkol sa iyo at harapin ang anumang problema, kasama ka. Hay, wala naman talagang malaking problema. Ang kaso lang ay si ate. Nakagasgas siya ng isang Rolls Royce ngayong araw at kailangang magbayad ng danyos. Baka wala kaming ganoon kalaking pera. Rolls Royce? Anong kulay? Kulay itim, mukhang isang limited edition pa na modelo. Bukod sa sasakyan ko, mukhang kay Lu Dongming na sasakyan ang tinutukoy mo. Huwag ka nang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Ako na ang bahalang umayos nito. Arion, kahit pa ikaw ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiang, pero pera mo pa rin yon? Hindi ko hahayaang ikaw ang magbayad para sa akin. Mag-asawa tayo? Dapat tayong magtulungan sa hirap at ginhawa. Pero hindi naman tayo totoong mag-asawa. Pagkatapos ng isang taon, magkakanya-kanya na tayo. Mula noon ay magiging magkakilala na lang tayo. Magkakilala na lang. Hay naku, basta hindi ko kailangan ng tulong mo sa pambayad. Huwag kang mag-alala, hindi ko babayaran yon para sa'yo. Ang kotseng nabunggo ng ate mo, sa tingin ko ay sa kaibigan ko yon. Marami siyang mamahaling sasakyan, at may sarili rin siyang pagawaan. Siguradong hindi iyon magastos. Itatanong ko muna para sa iyo, para makapaghanda ka ng maaga. Talaga po? Salamat po, Ginoong Zan. Walang anuman. Hulo, President Zan, mukhang madalas ang tawag mo nitong mga nakaraan Ano ba yon? Anong maipaglilingkod ko? Lu Dongming. Ang nakagasgas ng kotse mo ngayon ay kapatid ng asawa ko? Ate ng asawa mo pala. Isang hindi inaasahang pagkakataon nito Sabihin mo na, magkano ba ang kailangang bayaran? Ano ka ba? Ate na ng asawa mo yun. Paano ko siya sisingilin sa danyos? Akala mo ba kulang ako sa pera? Hindi, kailangan magbayad. Pero huwag masyadong malaki. Nag-aalala ako na baka ang dalawa ay hindi ito kayang bayaran. Naiintindihan ko. Takot ka na mag-alala si Dimay at hindi tanggapin ang pabor mo, di ba? Zanyin, ano na bang nangyayari sa iyo? Ang dating matapang nating President Zan, bakit ngayon kapag nagpapatulong, ay sobrang maingat na? Mukhang hawak ka na talaga sa leeg ng asawa mo Lu Dongming. Sige na, titigil na ako. Sige, pagbibigyan ko na ang pagmamahal mo at bilang tanda na lang, singilin na lang natin ng $1,000,000. Sige, ibababa ko na. Sandali muna, Zanyin, kung talagang mahal mo siya, ay sabihin mo na agad kay Dimay kasi kung hindi baka. Hulo? Ginoong Jan, maaari ba akong pumasok? Ok? Siyempre. Hindi mo kailangang mahiya. Bahay mo na rin ito ngayon. Pumunta ka lang kung saan mo gusto. Hindi mo na kailangan ng pahintulot ko. Sige. Siya nga pala, tinanong mo na ba ang kaibigan mo? Oo, nagtanong na ako. Sabi niya, mga $9,000 daw ang bayad. $9,000. $9,000 lang ba talaga? Pero Rolls Royce yon, akala ko aabot ng mahigit $100,000. May sarili silang talyer, kaya hindi gaanong mahal ang gagastusin. Naku, mabuti naman, para hindi na kami mag-alala ng ate ko. Nga pala, Ginoong Zan, may gusto sana akong sabihin sa'yo tungkol ito sa ate ko. Umaasa kasi siya na magkikita ang pamilya nating dalawa para makilala ang isa't isa. Okay lang ba sa'yo? Nararapat lang naman iyon. Pagdating sa kasal, dapat itong dumaan sa tamang proseso, pag-uusap ng mga magulang, hindi dapat nagmamadali. Sa totoo lang, naging masyado akong pabaya. Nako, hindi naman. Kunyaring kasal lang naman ito. At ginawa lang natin ito dahil sa sitwasyon. Sapat na ang pumayag si Ginoong Jan na tulungan ako sa ate ko. Talagang nagpapasalamat na ako. Ikaw? Hindi ka na ba galit sa akin? Matagal na akong hindi galit sa'yo. Bakit Ginoong Zan pa rin ang tawag mo sa akin? Hmm. Hindi ba nag-usap na tayo tungkol dito? O sige,
Zanyen. Mabuti naman. Mauna na akong matulog. Good night, Zanyen. Good night. Hello, Ate May, nalaman ako. $9,000 lang ang kailangang bayaran para sa sasakyang iyon. 9,000? Ang galing! Kaya kong magbayad ng 9,000. Siya Utong, salamat sa iyo. Huwag ka nang mahiya sa akin. Ay oo nga pala, ate. Nag-usap kami ni Zanyen. Magkikita ang dalawang pamilya natin ngayong weekend. Sige, maghahanda ako ng mabuti. Sige. Anong ginagawa mo? Hindi ba bibisita tayo sa ate mo? Kaya natural lang na magbihis ako ng formal. Gwapo ka naman talaga, pero hindi naman kailangang sobrang formal. Ordinaryong tao lang ang ate ko at ang asawa niya. Hindi sila tulad ng mga malalaking negosyanteng kinakausap mo. Sige, magpapalit ako ng suit na hindi masyadong madilim ang kulay. Hindi naman kailangang mag-suit, di ba? Hindi ba nagkasundo na tayo na itatago natin ang tunay mong pagkakakilanlan sa harap ng ate ko? Dapat ay mukha kang ordinaryong tao lang. Sino namang ordinaryong tao ang magsusuot ng suit habang kumakain kasama ang pamilya? Pero puro suit lang ang damit ko sa bahay. Kung ganoon, bumili tayo ng bago. Tara, umalis na tayo ngayon din. Teka lang. Uy, maganda rin ang isang ito. At couple shirt pa. Sa'yo ang isa at akin ang isa. Isukat nating dalawa. Ayoko. Pwede pa ring isuot ang mga damit na nagkakahalaga lang ng ilang $10. Sasabayan kitang isukat ito. Ako. Sige na nga. Heto. Gwapo, ang ganda ng suot mong damit. Bakit hindi mo na lang ito bilhin? Masyadong magaslaw ang tela? Ayoko nito. Anong masasabi mo? Maganda ba? Maganda. Sir, kung ayaw niyo po ng damit, maaari niyo po muna itong hubarin at ibabalik ko na sa dati nitong pwesto. Magbabayad na ako. Sige po, sige po. Teka, bakit ka nagmamadaling magbayad? Hindi pa nga natin napagdedesisyonan kung kukunin ba. Sinubukan ko na. Bakit hindi pa kukunin? Saka sa tingin ko, maganda ang tela nito. Pero, pantalaga itong damit pang couple. Bakit? Dahil kunwari lang naman ang kasal natin, pang tunay na magkasintahan lang ang mga ganitong suot. Kahit pa kunwari, kasal pa rin iyon. Sir, ayos na po ang bayad niyo. Salamat po sa pagbisita. Tara na. Uy! Saan tayo pupunta? Dahil nakabili na ng bagong damit, dapat lang na lumabas tayo para mamasyal. Tara. Janyen, Saan ka ba nagpunta? ibinili lang kita ng mga street food. Sobrang sarap nito at talagang napakaanghang. Tikman mo ito. Sobrang anghang. Oo. Hindi ako kumakain ng mga tinda sa tabi-tabi. Sus, nung una nga sabi mo hindi ka kumakain ng youtiao. Pero ngayon, araw-araw ka nang bumibili noon, di ba? Masarap ito, totoo. Tikman mo. Bilis na. Masarap, di ba? Ah, iyon ang lahat iyan. Ano, kapagod naman. Ang tagal nating namasyal. Siguro gutom ka na o order na ako ng pagkain. Lagot. Ay nako, plano ko sanang bumili ng mga indoor plant para i-decorate ang bahay, pero siguradong huli na para bumili ngayon. Gusto ko pa naman ipakita ito kay ate bukas. Ayos lang yan. Ako nang bahala. Secretary Song, padalhan mo ako ng mga indoor plant dito? Mas maganda kung iyong mga bihira. Wow, napakaganda naman nito. Ang galing mo talaga, Janyen. Basta gusto mo. Gusto ko. Gustong-gusto ko talaga. Pero, itong ganito kalalaking halaman, sigurado akong mahal to, di ba? Magkano ba ang mga ito? Maghatian na lang tayo? Huwag na tayong magturuan na parang ibang tao. Naku, hindi naman sa ganoon. Ito ang nararapat kong gawin. Kasi fake marriage lang naman ito. Pero bilang isang boss, paniguradong hindi mo rin alam ang presyo nito. Itatanong ko na lang kay Secretary Song bukas. Sige, matutulog na muna ako. Ha? Bakit? Ang labi ko, bakit namamag ng ganito? Hala, Janyen, bakit pati ang labi mo namamag din ng ganyan? Kumain tayo ng sobrang anghang kahapon. Natural lang na mamaga iyan, di ba? Tsaka kaunti lang naman ang pamamaga, wala yan. Hindi pwede yan. Ngayon ang mahalagang araw para sa pagkikita ng ating mga magulang. Kung mapansin nila na parehong namamaga ang ating mga labi, paano kung pag-isipan tayo ng masama?
Ano namang iisipin nila? Siyempre, iyong ano. Maling akala. Akala ba nila ay may ganoon tayong relasyon? Ganoon naman talaga ang relasyon natin. Saka, kung mapagkamalan man nila tayo, hindi ba mas mapapatunayan ito na tunay tayong kasal? Ano bang masama doon? Siyempre, masama iyon sa reputasyon ko. Sa hinaharap kapag naghiwalay na tayo, paano pa ako makakapag-asawa? Hindi pwede, hindi pwede. Kailangan ko nang maglagay ng gamot sa pamamaga. Tama. Gusto mo pang mag-asawa ulit? Asa ka pa. Nahihirapan ka na gawin iyan? Tutulungan na kita. Sige, pahiran mo na. Naku! Nabasag ang gamot. Kuya, nandito kami para... Lola. Uy. Naku, itong paningin ko ay talagang malabo na. Nitong mga nakaraan, bakit wala na akong makitang maayos? Sinasabi ko na po sa inyong bumili tayo ng salamin, pero hindi po kayo nakikinig. E di bibili na tayo ngayon. Tara. Uy, sandali po, Lola. Hindi po ganoon iyon. Patay, tapos na. Sira na ang dangal ko. Ako ang nakababatang kapatid ni Zan Yin. Ang pangalan ko ay Zan Yichen. Kumusta? Ang ganda talaga ng jeans ng pamilyang Zan family. Bawat isa sa inyo ay puro gwapo. Magaling talagang magpasaya si Hipag. Hindi nakapagtatakang napapaniwala mo ang kuya ko sa lahat ng gusto mo. Ha? Ano na, Xiaoyin? Gusto mo pa rin bang makipaghiwalay kay Haitong? Hindi ba tuluyan ka nang nahulog kay Haitong? Pag-iisipan ko muna ng ilang panahon. Titingnan ko lang kung anong sinasabi ni Zhan Yichen sa kaniya. Pati sa sariling kapatid nagseselos ka? At ayaw mo pang umamin? Anong pinag-uusapan nyo? Bakit parang napakasaya nyo yata? Kuya, pinupuri ka ni Hipag. Ang gwapo mo raw. Talaga? Kailan ko sinabi yon? Ay, may kumakatok sa pinto. Siguradong si ate na iyan. Ate, kuya, pasok kayo dali. Kanina pa ba kayo naghihintay? Hindi naman pala gaanong malaki ang bahay na ito. Kumusta po kayo, ate, kuya? Siya na ba ang... Ate, siya po si Zhan Yin. Ang gwapo naman pala ng bayaw ko. Haitong, ang galing mo talagang pumili. Ate naman. Huwag na tayong tumayo lang dito. Handa na ang pagkain. Halina't kumain na tayo. Tara. May pa, halina pa. Akala mo naman ay piging ng palasyo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Anong masama sa sinabi ko? Isa lang naman siyang ordinaryong empleyado na may sahod na $5,000 sa isang buwan. Ano namang silbi ng kaguwapuhan niya? Kaya ba niyang magbayad ng utang sa sasakyan at bahay? Tumahimik ka na lang muna. Tong, narinig ko na kayong dalawang magkapatid ay wala nang magulang mula bata pa kayo? Na ikaw mismo ang nagpalaki kay Haitong? Talagang kahanga-hanga ka po. Naku, hindi naman po lola. Mula bata pa ay mabait na si Haitong, kaya hindi rin ako nahirapan. Tama po iyon. Simula nang lumipat dito si Hailing matapos ang kasal, sa akin umaasa ang dalawang magkapatid sa lahat ng gastusin, kaya talagang hindi na siya kailangang mag-alala. Kuya, parang mali naman po ang sinasabi nyo. Mula nang tumira ako rito sa bahay nyo, buwan-buwan akong nagbabayad ng upa at ang lahat ng mga gawaing bahay at paglilinis, kami ang gumagawa ng lahat. Kaya bakit mo sinasabing palamunin nyo kami? Hindi. Bakit mo ba inilalabas ang ganyang usapan? Anong mapapala natin sa mga maliit na bagay na iyan? Ang katotohanan ay, walang trabaho at hindi kumikita ang ate mo at ako ang kailangang bumuhay sa pamilyang ito. Pero hindi ba't ikaw naman ang nagpilit na paalisin si ate sa trabaho para magkaanak kayo? Kung hindi dahil sa iyo, baka general manager na si ate ngayon. Eh hindi naman siya. Hindi pa naman siya nakakabuo. Ikaw talaga. Zhou Honglin, tumigil ka na muna. Lumalamig na ang pagkain. Kumain muna tayo. Pamilya naman tayo. Huwag na nating bilangin ang mga ganiyang bagay, di ba kuya? Tama. Hailing, nauuhaw ako. Ang init nito. Gusto mo ba akong mapahamak? Ang simpleng bagay na ito, hindi mo magawa ng maayos. Sige, ikukuha kita ulit ng panibagong baso.
Kuya, may tubig na tamang-tama ang init sa kusina. Kung gusto mong uminom, ikuha mo ang sarili mo. Nakita ko, bakit ko kailangang magsalin para sa sarili ko? Nag-asawa pa ako kung hindi ko rin lang siya uutusan. Haitong kuya, parang mali naman po yata ang sinasabi ninyo. Totoo iyon. Ang asawa ay katuwang mo sa buhay at kapantay mo. Hindi sila makina na binili mo para pagsilbihan ka. Pinapayuhan kita, kuya. Nabigyan mo naman ng kaunting respeto ang ate mo. Sino ka ba sa akala mo? Huwag mong isipin na porke napangasawa mo ang hipag ko, ay pwede mo na akong pagsabihan na parang magkapatid tayo. Zhou Honglin, huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit? Ano bang mali sa sinabi ko? Kung hindi dahil sa pagpapatira ko kay Haitong, ang lalaking ito, makakakuha ba siya ng murang asawa? Sa halip na magpasalamat siya sa akin, lakas pa ng loob niyang pangaralan ako. Bata, alam mo ba talaga kung sino ang kinakausap mo? Zhou Honglin, itigil mo na ang pagsasabi na ikaw ang nag-alaga kay Haitong. Kailan ka ba gumastos kahit 1 sentimo para kay Haitong? Bago mag-18 taong gulang si Haitong ay ako ang sumuporta sa kanya. At pagkatapos niyon, ay nagtrabaho na siya para buhayin ang sarili niya. Ano ang kinalaman mo doon? Bakit walang kinalaman? Hindi ba sa bahay ko siya tumira? Hindi ba nagbabayad naman siya sa iyo ng renta? Bakit kailangang paulit-ulit mo itong isumbat? Siyempre sasabihin ko iyon. Walang silbi ang kakarampot na rentang ibinibigay niya. Kung hindi dahil sa akin, may matitirhan ba siya? At aabot ba siya sa araw na makapag-asawa siya? Sa bagay, dahil doon, ang dote para kay Haitong, dapat ay sa akin ibigay, di ba? Tama ba? Janyen, magkano ba ang dote na ibinigay mo? Zhou Honglin, kailan ka ba titigil? Hindi pa ako tapos. Ngayon, ang usapan ng parehong panig ng pamilya para pag-usapan ang tungkol sa kasal. At bilang nakakatanda kay Haitong, ano ang mali kung magtatanong ako tungkol sa dote? Ikaw? Kuya, tungkol sa dote, dapat ay ang ate ko ang nagtatanong niyan. Ano ba ang pakialam mo? Bakit hindi ako magkakaroon ng pakialam? Ang pera niya ay pera ko rin. Zanyen, magkano ba talaga ang ibibigay mong dote? Nagpakasal kami dahil sa pag-ibig, walang kailangang dote o regalo. Pagkatapos ng mahabang usapan dito, wala palang ibibigay kahit isang kusing? Akala ko pa naman ang halaga ni Haitong ay aabot ng 80 hanggang 100,000 dolyar pero wala pala siyang kahit anong halaga. Kuya, hindi na po maganda ang pananalita nyo? Sige na, ikaw na ang magaling magsalita pero wala ka namang ginagawang tama. Sige na, dahil nandito na ang parehong pamilya, kailan nyo ibibigay ang dote? Gustong kumuha ng asawa ng libre? Walang ganun kadaling bagay. Magkano ba ang gusto mo? Zanyen, wag mo siyang pakinggan. Ilang taong tumira sa bahay namin si Haitong, binigyan namin siya ng lahat ng magagandang bagay, kaya naman dapat ang halaga niya ay 500,000 dolyar. Yichen, ilabas ang check. Sige po, Lola. Lola, Haitong, huwag kang mag-alala. Hindi makakalimot ang Zan family sa tamang respeto. Hindi ko hahayaang maging katawa-tawa ka sa paningin ng iba. Huwag kang mag-alala. Ito ang check na nagkakahalaga ng 500,000 dolyar. Ito ang dote na ibibigay ng pamilyang Zhan family. Ito ang dote mula sa pamilya ng Zhan family. Zhou Honglin, talagang kukunin mo iyan? Wala ka na ba talagang kahihiyan? Akin na nga iyan. Nararapat lang ito para sa akin, kaya bakit hindi ko tatanggapin? Wow, 500,000 dolyar nga. Mukhang napakayaman pala ng Zhan family. Ikaw? Magaling pumili ang aking hipag. Dahil tinanggap na ni brother-in-law ang dote, pupwede na ba siyang manahimik at kumain? Lola, hindi ba talaga kayo pwedeng magtagal pa? Hindi ko naguguluhin ang inyong mag-asawa. Haitong, kailangang tandaan mo ang lahat ng mga sinabi ko sa iyo kanina. Aalis na ako. Sandali, ano ba ang sinabi ni Lola sa iyo kanina? Tutulungan ko muna ang ate ko sa paghuhugas ng pinggan. Ate, tulungan na kita. Xiaotong, pasensya ka na po. Napahiya pa kayo dahil sa akin. Naku ate, ano ka ba naman? Dahil lang iyon kay Zhou Honglin. Sige na, pabayaan mo na. Hindi ko naman iniisip ang tungkol doon. Mas mabuti ngang makita ng pamilya ni Zanyen kung anong klaseng tao ba talaga si Zhou Honglin. Oo nga pala ate, hindi ba nasa iyo ang card ko na may laman na 500,000 dolyar? Pwede ko na bang bawiin iyon? Ha. Brother-in-law, kung hindi ka naman busy, sumama ka sa akin sa kusina at tulungan natin ang iyong asawa at si Haitong. Tutulong? Para saan? Gawain lamang ng mga babae ang mga ganyang bagay. Ay iyan. Hoy, bayaw. Upo ka muna. Ang galing mo, bayaw. May dala ka agad na tseke na nagkakahalaga ng 500,000 dolyar
Parang ang laki ng yaman mo, ah? Nakuha mo na ba ang bayad sa lumang bahay? Huwag kang magmadali. Maupo ka muna. Bayaw, ngayong pamilya na tayo, bibigyan kita ng babala. Itong si Haitong, hindi siya simpleng babae lang, kaya huwag kang masyadong mahulog sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba malinaw ang sinasabi ko? Tingnan mo silang dalawa. Tingnan mo ng mabuti. Bukod sa magandang mukha, ano pa ang meron siya? Ako, isa akong manager sa kumpanya at kumikita ako ng daan-daang libong dolyar taon-taon. Noong pinakasalan ako ni Hailing, swerte niya lang sa akin. Ngayon, nakuha ka ni Haitong? Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ang magkapatid na iyan ay naghahanap lang ng mayayaman na lalaki. Iyang si Haitong, kunwari ay hindi interesado sa pera, pero ang totoo, marami siyang lihim na balak. Alam ko kung anong klaseng tao si Haitong. Huwag mo kaming subukang pag-awayin. Kapag nagsisi ka sa huli, huwag mong sabihing hindi kita binabalaan. Hi, nakakapagod ang araw na ito. Kung pagod ka, huwag ka munang pumasok bukas. Magpahinga ka muna ng mabuti. Hindi naman pwede iyon. Ah, sige. Ito pala ang regalo ko sa iyo. Regalo? Oo. Salamat, dahil hindi mo ako hinayaang mapahiya sa harap ng bayaw ko. Kayong mga mayayaman, napakagalante nyo talaga. Kayang-kaya nyo tumahimik ang ibang tao gamit ang pera. Oo nga pala. Anong sinabi sa iyo ni Lola kanina? Sabi ni Lola sa akin, dapat daw ay maging agresibo ako. Sunggaban ka, hubaran ka, at pagkatapos ay mahalin ka. Bilis-bilisan ko raw nabigyan siya ng mga apo. Bawat isang bata ay bibigyan niya ako ng isang gusali. At kapag marami akong naging anak, ibibigay niya sa akin ang lahat ng kanyang mamanahin. At paano mo iyon tinanggihan? Tumanggi? Bakit naman ako tatanggi? Hindi ba't para itong hulog ng langit na pagkakataon? Ay nako, ang buong mamanahin mula kay Lola. Gaano kaya kalaki iyon? Itong si Haitong, mukhang walang pakialam sa yaman, pero sa totoo lang ay madiskarte at maraming balak. Anong nangyari sa kanya? Nagagalit ba siya? Pirmahan mo ito. Kasunduan para sa formal na kasal? Ano ito? Dahil peke lang ang kasal nating dalawa, dapat ay malinaw ang lahat ng mga patakaran. Ang sa iyo ay sa iyo, at ang sa akin ay sa akin. Wala akong interes sa anumang pag-aari mo, at umaasa ako na wala ka ring ibang iniisip, tulad ng mamanahin mula kay Lola. Magiging pag-aari lang iyon ni Zan family. Naintindihan ko, pipirma na ako. Ayan, pirmado na. Ikaw, hindi ka man lang ba nag-alinlangan? Bakit naman ako mag-aalinlangan? Zanyin, alam ko kung anong iniisip mo. Sabi ko sa'yo kanina, na nagpalungkot sa iyo, tama? Hindi ko po pinag-iinteresan ang bahay ni Lola, at wala rin akong pakialam sa kanyang magiging pamana. Dahil sa tingin ko, ang halaga nating mga babae ay hindi lang dapat nasusukat sa pagkakaroon ng anak. Basta't magsisikap ako, lahat ng mga sinasabi ni Lola, balang araw ay makukuha ko rin ng mag-isa. Kaya naman, sa mga pag-aari ng pamilya Zan family, ay wala akong kahit katiting na interes. Ako. Ang dahilan kung bakit hindi ko tinanggihan si Lola, ay dahil pakiramdam ko hindi na kailangan. Pagkatapos ng lahat, ang pagsang-ayon sa gusto ng matanda ay magpapasaya sa kanya ng husto. Tungkol naman sa mga sinabi ko sa iyo kanina, biro lang po iyon. Akala ko kasi tayong dalawa ay sapat na ang pagkakakilala at pagkakaintindihan sa isa't isa, kaya naman naglakas loob akong magbiro sa iyo ng ganoon. Hindi ko inaasahan na, sa isip mo, ako pa rin ang masamang taong iyon na naghahangad lang sa yaman ng mga Jan family. Hindi ba? Haitong, ako? Huwag kang mag-alala. Ang mga nakasaad sa kasunduang ito ay mahigpit kong susundin. Kapag naghiwalay na tayo pagkatapos ng isang taon, wala akong kahit anong pag-aari ng Zan family na isasama o kukunin. Gabi na rin po, matutulog na ako. Magandang gabi. Ay, tsaka pala. Mula ngayon, tatawagin na lang kita bilang Ginoong Zan. Salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Pero dahil napagkasunduan nating hindi ito tunay na kasal, ay hindi ko pwedeng abusuhin ang kabaitan mo. May 2 card sa loob nito. Ang isa ay may 500,000 dolyar. Bayad iyan sa dowry na ibinigay mo sa bayaw ko ngayon.
Ang isa naman ay may 3,000, 720 dolyar. Pambayad naman iyan sa binili mong mga halaman para sa akin. Salamat na lang sa iyo. Mainit pa ang ulo ni Haitong ngayon. Kung hindi ko ito maipapaliwanag ng maayos, paano kung muli siyang magkaroon ng maling akala? Sir President John, makalipas ang 30 minuto ay mayroon po kayong international na pagpupulong. Narito na po ang lahat. Anong oras po kayo darating? May mas mahalaga akong gagawin dito. I-postpone nyo ang meeting. Ano po? Pero, Bakit hindi ka pa umalis, President John? Ipinagluto kita ng almusal. Kumain ka muna. Ayon sa nilalaman ng ating kasunduan sa kasal, ikaw ang bumili ng mga sangkap ng almusal na ito, at ikaw rin ang nagluto nito. Kaya sa iyo ang lahat ng ito, at hindi ko dapat hawakan, kaya hindi na ako kakain. Hindi, sandali. President John, mauuna na akong pumasok sa trabaho. Ihahatid na kita. Huwag na, meron naman akong sariling e-bike. Ipapagawa ko na lang iyan sa iba. Huwag na. Hoy, Ate Haitong, anong ginagawa mo rito? Ate Haitong, bakit ka narito? Ni Ansheng. Naku, papunta na sana ako sa trabaho, pero nasira ang dekuryenteng motor ko. Tamang-tama pala, sabay na tayong pumunta. Ate Haitong? Talaga po? Salamat po, ni Ansheng. Pwede rin naman kitang ihatid. Huwag na lang po, hindi ito pasok sa mga alituntunin ng ating kontrata. Hindi mo ba kayang pumasok ng maaga araw-araw? Ang kumpanya ay parang sarili mong bahay. Ikaw? Manager Liu, hindi ba't sinabi na ni President John na sa buong kumpanya ay ikaw lang ang tanging tao na kailangang pumasok ng mas maaga ng 30 minuto at ang lahat ay sa normal na oras na papasok? Bakit mo pa tinuturo sa mga bago ang mga lumang patakaran? Haitong, nagmamarunong ka na ba ngayon? Hindi naman po, sumusunod lang din ako sa utos ni President John. Ate Haitong, salamat sa iyo. Walang anuman. Jiang Ying, sasama ka sa akin sa labas mamaya para sa trabaho? Magpareserba ka na ng sasakyan. Manager Liu, baka naman po pwede kayo muna ang magpabook ngayon? Busy ako ngayon. Anong masama kung ikaw muna ang gumawa nito? Pero lagi na lang po ako ang nagpapabook at nag-aabono ng pera. Wala naman po akong natatanggap na pambayad niyo. Anong ibinubulong-bulong mo riyan? Akala mo ba ay ayaw kong magbayad o sinasamantala kita? Paano mangyayari iyon? Masyado lang talaga akong busy kaya wala akong oras para mag-book, okay? Jiang Ying, tingnan mo kung gaano ka kawalang isip. Masyadong busy si Manager Liu. Bakit mo pa siya pinapabook? Dapat hintayin mo munang matapos si Manager Liu bago ka mag-book bilang isang intern. Dapat sumusunod ka lang. Tama po ba, Manager Liu? Ikaw? Ay, tama. Manager Liu, iyong binabayarang kotse na pinalista mo kay Jiang Ying ay hindi mo pa nababayaran sa kanya. Baka nakalimutan mo lang dahil sa busy ka, kaya tandaan mong ibigay iyon sa kanya, ha? Ate Haitong, maraming salamat. Napakabait mo talaga sa akin. Wala iyon. Dumaan naman tayong lahat sa ganyan. Huwag mo na lang hayaang api-apihin ka. Dahil reward ito ng kumpanya, nag-imbita kami ng isang head chef mula sa Michelin Star Restaurant. Kaya kahit anong gusto nyo, ay pwedeng-pwede nyong orderin. Sagot ito ng kumpanya. Wow, ang galing naman. Haitong, hindi ka pa nag-aalmusal kaninang umaga, di ba? Gusto mo bang kumain muna? Huwag na po. Salamat. Hindi po ako gutom. Ituloy nyo na ang ginagawa nyo. Anong problema? Ate Haitong, sabi ni Manager Liu, kailangang sumama ako kay Boss Jiang para kumain at pag-usapan ang proyekto. Pero alam ng lahat sa industriya natin na sobrang bastos at mahilig sa babae si Boss Jiang. Natatakot po ako. Kay Boss Jiang? Itong si Manager Liu, bakit niya hahayaang ang isang intern na wala pang karanasan ang humawak sa proyekto ni Boss Jiang? Siguradong ayaw niya sa akin kaya sinasadya niya akong pahirapan. Ate Haitong, anong dapat kong gawin? Natatakot talaga ako. Ate Haitong, pwede po ba kayong sumama sa akin?
sasamahan kita. Pero kailangang tandaan mo ito. Uminom ka lang ng kaunti. Naiintindihan mo ba? Oo po. Oo po. Ayaw ko rin namang umuwi para harapin si Jan Yin. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para makatakas muna. President Zhang tungkol po sa proyekto ng kumpanya. Eto na iha. Dahil narito ka, dapat kang sumunod sa mga patakaran ko. Halika, uminom muna tayo. Pasayahin mo ako sa pakikipag-inuman. At pagkatapos ay pag-uusapan natin ang trabaho. President Zhang, itong batang ito ay ang bago naming intern sa kumpanya. Hindi pa niya alam ang mga patakaran. Ako na lang po ang iinom kasama ninyo. Sige. Gusto kong makisama sa mga taong kasing sigla mo. Binibining Haitong. Sige na. President Zhang, heto at uminom na tayo. Maaari na po ba nating pirmahan ang kontrata? Huwag kang magmadali. Itodo muna natin ang inuman bago natin pag-usapan. Yan. Halika. Haitong, nagkamali uli ako ng hinala sa iyo nitong mga nakaraang araw. Patawad at ipinapangako ko sa iyo na hindi na ito mauulit sa susunod. Gusto kong magpakasal talaga sa iyo, papayag ka ba? Sa tono ko ba ngayon? Mas seryoso ba ako kaysa noong nakaraang mga beses? Paano kung matakot ko siya at bigla siyang lumayo? Gabi na, bakit wala pa rin si Haitong? Nag-overtime pa rin ba si Haitong? Hindi po. Ang madam po at ang bagong intern ay sabay na pumunta para makipag-usap sa kooperasyon kay President Zhang. Kay President Zhang? President Zhang, kapag naubos ko ba ang basong ito, maaari na tayong pumirma? Huwag kang mag-alala. Paniguradong pipirma tayo. Miss Haitong, huling baso na. At pipirmahan na natin ang kontrata pagkatapos uminom. Sige. Sandali. Bakit ang weird ng lasa ng alak na ito? Sa wakas, napakahilo ko rin siya. Marunong talagang kumilos ang inyong manager Liu. Kontento ako sa babaeng ipinadala niya. Pagkatapos pumirma ng kontrata, sasabihan ko si President Zhang na ang Liu Baiwei ang itatatalaga kong project manager. Salamat po, President Zhang. Magandang dilag. Tara na at magpahinga. Ate Haitong, huwag mo akong sisihin. Sabi ni Manager Liu, kapag nawala ka lang ako magkakaroon ng pagkakataong maging regular. Sisihin mo na lang si Manager Liu sa pagiging walang puso niya. Gandang babae, lakas mo palang uminom. Kung hindi ko ginamitan ito, siguradong makikipag-agawan ka pa sa akin hanggang ngayon. Napakaganda talaga ng iyong mukha. President Zhang, anong ginagawa mo rito? President Zhang, anong ibig mong sabihin dito? Ako nga dapat ang magtanong kung anong balak mo. Gabi na, bakit mo dinala ang asawa ko rito? Asawa mo po siya? Sinasabi ko sa iyo, kung gusto ko, kaya kong bilhin ang pamilya Zhang sa isang iglap o kaya naman ay pabagsakin ito agad. President Zhang, patawad po, mali ako. President Zhang, patawarin niyo po ako. Dahil ito sa inyong manager Liu, kagagawan niya ito. Siya, ibinigay niya ang babae sa akin. Wala po akong alam. President Zhang. Parusahan niyo ang taong iyan. Opo, President Zhang. Jan Yin. Baliw ka talaga. Pinainom ka lang, uminom ka naman agad. Paano na lang kung hindi ako dumating ngayon? Zan Yin, ang sama mo,
Bakit mo ba palagi akong pinaghihinalaan? Pasensya na. Alam kong mali ako. Hinding-hindi ko na uulitin iyon, pangako. Nako. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ha? Bakit nasa bahay na ako? Hindi ba't nakipag-inuman ako kay President Jiang? Mahuhuli na naman ako sa trabaho. Buti na lang at nakahabol pa. Hoy, tingnan mo! Paano niya pa nakuha ang makapal niyang mukhang pumunta rito? Wala tayong magagawa. Talagang makapal ang mukha niya. Hindi natin siya mapapantayan. Jiang Ying, may dumi ba sa mukha ko? Bakit ganoon sila makatingin sa akin? Jiang Ying. Haitong, paano mo pa nakuha ang makapal na mukhang pumasok sa kumpanya? Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi mo man lang ba alam mahiya? Anong ibig mong sabihin? Bakit naman ako mahihiya? Huwag ka nang magpanggap. Para lang makuha ang kontrata, ang ginawa niyo ni President Jiang sa kwarto, alam na nating lahat yan. Ano pang arte yan? Anong kalokohan niyang pinagsasabi mo? Sino ang may ginawang masama kasama si President Jiang? Gawa-gawa mo lang ang balitang yan. Gawa-gawa nga ba? O ayaw mo lang aminin? Mismong si Jiang Ying ang nakakita? Pumasok kayo ni President Jiang sa kwarto? Hindi ba, Jiang Ying? Oo, mismo kong nakita. Ate Haitong, hindi ko akalain na ganyang kapalang klase ng tao. Jiang Ying, malinaw na sinabi mo sa akin kahapon na natatakot ka at nagpasama ka sa akin. Paano mo ito nagagawa? May nakakita na sa iyo? Ano pa ang idinadahilan mo? Hindi ko aakalain na ang ating Wansheng ay may empleyadong walang hiya gaya mo. Isa itong kahihiyan sa Wansheng. Para sa akin, ang mga babaeng gaya mo ay dapat nang umalis sa Wansheng. Hindi ba guys? Oo, kapag kumalat ito, baka masira ang pangalan ng Wansheng. Haitong, mabuti pang magbitiw ka na lang. Umalis ka na sa Wansheng. Ayoko nang makatrabaho ang ganyang klaseng babae. Tama. Haitong, aalis ka ba ng kusa o gusto mong palayasin kita ng pilit? Ikaw dapat ang pinalalayas. President Jiang. Napiya ka ba? President Jiang, masama po ang intensyon ni Haitong. Para lang sa isang kontrata, handa niyang gamitin ang kanyang sariling katawan, ang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat sa Wansheng. Tingin ko, ikaw ang may masamang intensyon dito. Dalhin niyo sila sa loob. Opo. Ang babaeng ito. Siya ang nagdala sa akin ng babae. At sabi niya ay ibigay ko sa kanya ang posisyon ng supervisor. Inutusan din niya si Jiang Ying na lagyan ng kung ano ang inumin ni Miss Haitong. Lahat ng kasamaang ito ay gawa nila. Wala po akong kinalaman dito. Jiang Ying, naging mabuti ako sa iyo, di ba? Bakit mo ito nagawa? Wala akong ginagawa. Manager Liu, magsalita ka naman. President Jiang, hindi niya dapat paniwalaan ang sinasabi niya. Siguradong binayaran siya ni Haitong. Gusto lang talaga ni Haitong na makuha ang posisyon ko bilang supervisor. Kaya niya ako pilit na pinagbibintangan. Wala talaga akong kinalaman dito. Posisyon ng supervisor? Ano mang gusto ng asawa ng isang Jianyin ay makukuha niya. Bakit naman niya pagkakaintusan ang maliit na posisyon mo bilang supervisor? Napakakatawa mo. Asawa? Si Haitong ang asawa ng presidente? Paano nangyari iyon? Ate Haitong, mali ako. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Ginawa mo ang lahat ng iyon para lang maging regular sa trabaho, di ba? Opo, President Jiang, nawala po ako sa sarili. Hindi ko na po uulitin. Wala nang susunod pa. Hindi lang sa hindi ka magiging regular, pati sa lahat ng sangay ng Wansheng at sa lahat ng kumpanya ng lungsod ng Jiang. Wala nang tatanggap sa iyo. Dalhin silang tatlo sa istasyon ng pulis. Ikwento nyo ang bawat detalye ng nangyari kahapon nang walang kulang sa mga pulis para pagbayarin sila sa kanilang mga ginawa. Opo. President Zan, mali po ako. President Zan, maawa po kayo sa akin. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba nila?
Ikaw pala ang nagligtas sa akin kagabi. At naghatid sa akin pa uwi. Oo. Kaya, paano mo balak magpasalamat sa akin? Magtatrabaho po ako ng mabuti. Haitong, patawad. Ano po? Maling akala ang nagawa ko nitong mga nakaraang araw. Alam ko nang nagkamali ako. Mapapatawad mo ba ako? Ginoong Zan, naiintindihan ko naman ang ginawa mo. Kaya lang, ang laging mapagkamalan ay masakit din sa damdamin. Pero huwag mo na ring masyadong isipin yon. Total ay 1 taon lang naman ang pagsasama natin. Paano kung sabihin kong, hindi ko gustong 1 taon lang tayo? Ano? Haitong ako! Gusto kita. Gusto mo? Gusto mo ako? Ito ay ang dapat manatiling mga salita sa estruktura. Ayaw ko na ng kasunduang kasal lang tayo. Ayaw ko ring tumagal lang tayo ng 1 taon. Gusto kong makasama ka habang buhay. Gusto mo rin ba ako? Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng gusto ang isang tao, pero Ginoong Jan, pwede mo ba akong bigyan ng oras para mag-isip? Sige, marami pa naman tayong panahon. Maaari kang mag-isip ng dahan-dahan. Ipag-drive kita para kumain. Sige po.